Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2441. Dahil walang karagdagang trabaho na dapat gawin sa gabing iyon, pagkatapos ay tumulog si Gerald. Mabilis na pasulong sa susunod na umaga, lumabas si Faye kasama ang kanyang mga lingkod at syempre, si Gerald. Kahit na si Faye ay hindi nangangahulugang ladylike, nalaman ni Gerald na nabuhay siya ng isang medyo ordinaryong buhay. Matapos magkaroon ng ilang tsaa sa umaga, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pamimili at pagkuha ng anumang nais niya bago kumain ng ilang pagkain sa kanluran. Maya-maya pa habang siya ay nagkakaroon ng kanyang pangalawang pag-ikot ng tsaa nang tumawag siya para sa isang waiter bago sabihin, "Waiter, gusto ng aking aso ang paghahatid ng cake." "Panipi. Halika ulit." "Ang mga aso ay hindi makakain ng cake, miss," sagot ng waiter na may ngiti, lamang upang agad na masampal ng Faye bilang tugon. "Gaano ka manggahas? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang aking aso ay nararapat na kumain ng mas mahusay kaysa sa iyo, alam mo." Umungol si Faye habang naghahanda siya na sampalin siya sa pangalawang pagkakataon. Sa ngayon, si Faye ay kumakain sa ikalawang palapag ng isang restoran. Dahil halos lahat ng tao sa Pisitin ay narinig kung paano makukuha ang kilalang-kilala na Faye, mabilis nilang iniwan ang eksena ngayon na ang mga bagay ay medyo nagising. Sa huli, ang lahat ng naiwan ay dalawang matandang lalaki na magkasama na umiinom ng tsaa. Bigyan ng pansin ang dalawa, pagkatapos ay tumawa si Faye ng masama habang sumigaw siya, "Ito ang mangyayari kapag nasaktan mo ako. Walang nakakasakit sa akin sa Pisitin. Panipi. Pinakamahusay na mag-ingat sa iyong mga salita kung hindi mo nais na hindi sinasadyang kagatin ang iyong dila." Kinutya ang isa sa mga matatandang lalaki na may isang smirk bago tumulo sa ilang tsaa. Nang marinig iyon, agad na lumingon si Faye sa duo na may mga likuran na nakaharap sa kanya habang umuusbong, "Bakit kayong dalawa pa rin dito? Talunin ito tulad ng iba. Panipi. Oh my, nakalimutan mo na ba na nakilala namin kamakailan? Ano ang hindi magandang memorya?" sagot ng ibang matandang lalaki habang ang dalawa ay dahan-daang lumingon na pinapayagan ang Faye na mabilis na makilala ang mga ito. Sila ang mga lumang bastard na kasama ng batang iyon na nakilala niya habang bumalik. "Kayong dalawa, upang isipin na mananatili ka sa Pisitin." Nag-retort si Faye habang ang kanyang ekspresyon ay naging nakatago. "Bakit hindi tayo magiging? Hindi namin madaling matakot tulad ng mga taong iyon, missy. Bukod dito, dapat mong malaman na narito kami upang patayin ka." Sagot ni Darkwind bago tumulo sa kanyang tsaa. "Naglakas loob ka sa akin. Buti na, mga lalaki, talunin mo muna sila." Umungol ang nagagalit na Faye dahil ang lahat ng 17 ng kanyang mga bodyguard ay nakapaligid sa duo. Bilang tugon, hinawakan lang ni Linden ang kanyang kamay at biglaan, ang lahat ng mga gwardya ni Faye ay nakaramdam ng maraming mga slaps na nakarating sa kanilang mga mukha. Ang panunood habang ang lahat ng kanyang mga kalalakihan ay kulot sa sahig habang sila ay nag-iiyak sa sakit, hindi maiwasang makaramdam si Faye ng pagbagsak ng kanyang panga. Bulalas ang stone girl habang ang panik ay sumabog sa kanyang mukha. Upang isipin na ang dalawang ito ay mas malakas kaysa sa kanyang kapatid na babae. Basta alam mo, kung ang iyong kapatid na babae ay hindi lumitaw sa araw na iyon, patay ka na. Hindi alintana, ngayon na ang lahat ng iyong mga kalalakihan ay kulot sa lupa, ibahagi kung mayroon kang anumang mga huling salita. Kinutya si Darkwind habang nagsimula siyang maglakad papunta sa Faye. "Ako, may bantay pa rin ako. Shock! Talunin mo sila." Natigilan ang nababalisa na Faye habang lumingon siya kay Gerald. "Ngunit hindi ako tugma para sa kanila. Bukod, masakit ang tiyan ko." Sagot ni Gerald habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan. "Gaano ka, Jose? Please huwag mo akong patayin, kayong dalawa. Kung gagawin mo, kung gayon ang aking kapatid na babae at ama ay tiyak na darating pagkatapos ng iyong mga ulo." Napangiwi si Faye na ngayon ay lumuluha. "Oh, pagkatapos ay hulaan ko na lang natin papatayin sila. Bukod sa, sapat na pag-uusap. Panahon na upang mamatay." Umungol si Darkwind habang naglulunsad siya ng isang pag-atake ng palma patungo sa Faye. Imposibleng may block. Kabanata 2442. Ang pangalawa ang pag-atake na konektado sa kanyang balikat, agad na napatla si Faye bago lumabas ng dugo. Second young mistress. Bulalas ni Gerald sa peking gulat bago itapon ang dalawang bomba ng gas. Ang mga bomba mismo ay mabilis na sumabog, fogging ang buong lugar sa loob ng ilang segundo. Kapag ang fog sa wakas ay na-clear, ang dalawa ay wala nang makikita. Kahit na, hindi maiwasang mapigilan ng Darkwind at Linden.
Lahat ito ay naging isang malaking kilos, kaya natural na hindi sila bibigyan ng habol. Hindi alintana, hindi maiwasan ni Linden ngunit bahagyang nag-aalala, na hinihimok siyang magtanong, sigurado ka bang ang iyong pag-atake ng mas maaga ay hindi nakamamatay? Huwag mag-alala, bahagya akong gumamit ng anumang puwersa. Gayunpaman, sapat na iyon upang takutin siya. Mula sa puntong ito, dapat nating iwanan ang natitira kay G. Crawford, sagot ni Darkwing sa isang tono ng cheery. Lumipat pabalik sa Gerald, tumakbo siya at tumakbo kasama ang nasugatan na Faye sa kanyang mga bisig hanggang sa wakas ay nakarating sila sa isang parke ng mga 30 milya ang layo. Napagtanto kung gaano kalayo mula sa restoran ngayon sila, sinenyasan si Faye na sabihin, si Chuck. Ibaba mo ako, hindi na sila sumunod sa amin. Panipi. Kapag ginawa ni Gerald ang sinabi niya, ang umiiyak na batang babae ay huminga ng malalim bago umungol, ginagawa iyon. Hindi ko hayaan ang dalawang iyon. Sa katunayan, hindi ko hahayaan ang binata na iyon, alinman. Lahat ng tatlo sa kanila ay dapat mamatay. Panipi. Well sinabi. Kahit na, batang may bahay. Mayroong isang bagay, binulong ng malapad na Gerald habang tinitigan niya ang peking pagkabigla kay Faye. Ano? Ano ang mali? Panipi. Well, ang iyong mga labi ay nawala na lila. Maaari bang ang pag-atake ng matandang lalaki ay nakakalason? Whimpered Gerald. Ha. Di pagkatapos, ano ang dapat kong gawin? Bulalas na ngayon nag-aalala na Faye. Pag-isipan mo ito, ang iyong mga sintomas ay katulad ng sa Masters, gayunpaman, ang Master ay may napakalawak na panloob na lakas na nagpapahintulot sa kanya na pigilan ang lason. Sa tulong ng banal na gamot, tiyak na magagamot siya. Gayunpaman, wala kang alinman sa kanila, ungol ni Gerald habang umiling-iling siya. Ano ang dapat kong gawin, kung gayon? Ayokong mamatay. Wailed Faye habang mabilis siyang nagsimulang umiling-iling. Kung uminom ka ng banal na gamot sa loob ng oras, maaari mong may save ang iyong buhay. Gayunpaman, mahigpit na gwardya ito ng Master, at ipinahayag pa niya na walang sino man ang maaaring gumamit ng banal na gamot ngunit siya. Sagot ni Gerald. Paano sa mundo ay nagtapos pa rin ako sa ganitong sitwasyon? Di asterisk man lahat. Pumunta kumuha ng gamot para sa akin ngayon. Isang oras lang ang natitira. Kahit na ang aking mga binti ay wobbly ngayon. Iniutos ang kakilakilabot na batang babae na naramdaman na ang kanyang mga binti ay nagbibigay. Ang bingunit Master ay hindi kailanman bibigyan ako ng banal na gamot. Pagkatapos ng lahat, ibinigay ito ni Master Twilight sa kanya. Sagot ni Gerald. Siyempre, hindi siya. Mababang mga taong tulad mo ay hindi rin umaasa na makapasok sa lihim na silid. Ako ay natural na nagsasabi sa iyo na makuha ang aking kapatid na babae upang makakuha ng gamot. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang lahat ng mga uri ng mahiwagang sining. Kapag sinabi mo sa kanya ang tungkol sa aking kalagayan, tiyak na darating siya sa isang jiffy. Ipinaliwanag ang Faye na ang mukha ay nakakakuha ng labis na mapatla. Matapos tumango bilang tugon, pagkatapos ay tumakbo si Gerald ngunit pagkatapos na maubusan ng parke, huminto siya sa kanyang mga truck. Nakatayo sa tabi ng kalsada, nagsimula siyang magpuffang sa isang sigarilyo. Ito ay pagkatapos lamang na siya ay tapos na sa sigarilyo na mabago upang magmukhang eksaktong katulad ng kapatid ni Faye. Sa oras na muling pumasok sa parke, mabilis niyang nakita na si Faye ay nanginginig sa takot, na iniisip na siya ay dahan-daang namamatay. Gawin ang tinig ni Elaine, pagkatapos ay sinabi ni Gerald, Sister. Nang marinig iyon, lumingon si Faye kay Gerald habang humahagulgol, Sister. Sa palagay ko mayroon akong parehong kondisyon tulad ng ama ngayon. Halos hindi ko na mailipat ang aking mga binti. Panipi. Kaya narinig ko. Huwag kang mag-alala, kukunin ko ang banal na gamot upang gamutin ka. Gayunpaman, sa palagay ko ay iniwan ko ang aking susi sa burol. Kami at si tatay ay nasa Twilight Church para sa kanyang paggamot kanina, nakikita mo. Alinmang paraan, pupunta ako doon upang hanapin muna ang aking susi. Panipi. Hindi na kailangan para doon. May susi ako sa leeg ko. Kaya't mangyaring, dalhin ito at buri. Pakiusap na Faye. Gagawin. Ipinahayag na si Gerald habang tumakbo siya kasama ang susi. Kabanata 2443. Hindi nagtagal para makarating si Gerald sa bahay ng pamilyang Zant at hanapin ang lihim na silid. Kahit na mula sa labas ng silid, si Gerald ay nakakaramdam na ng isang kalabisan ng mga trap sa loob. Mula sa lahat ng uri ng mga pormasayon, hanggang sa pagputol ng mga kagamitan sa pagsubaybay sa infrared, ang lugar na ito ay mayroong lahat. Kung wala siyang susi, tiyak na kailangang dumaan si Gerald upang makapasok lamang sa lihim na kamara. Sa kabutihang palad, mayroon siya ngayon, kaya madaling pumasok sa silid.
Ang silid mismo ay itinayo sa isang underground tunnel, at nag-host ito ng isang solong silid na naglalaman ng lahat ng mga mahahalagang gamit ng pamilya ng Zant. May mga magic artifact dito, kahit na hindi interesado si Gerald sa kanila. Pagkatapos ng lahat, narito siya para sa Holy Medicine, at sa huli, natagpuan niya ito. Tulad ng nangyari, ang Holy Medicine, ay walang iba kundi ang mga demonyong pellets. Alam na ang mga naturang pellets ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa panlalaki na oras ng mga tao at mga espiritu ng demonyo, hindi maiwasang maisip ni Gerald kung sino ang Master Twilight, ang taga-suporta ng pamilyang Zant. Hindi siya maaaring maging isang malaking demonyo, tama. Bonggang si Gerald na may isang mapait na ngiti habang umiling-iling siya. Mabilis na lumipat sa seksyon kung saan pinananatili ang mga talaan at libro, pagkatapos ay sinimulan ni Gerald ang pag-rummaging sa paligid at ilang sandali, isang lumang scroll ng kambing balat ang bumagsak sa stand. Sa pag-iwas nito, natuklasan niya na ang mga nilalaman nito ay tungkol sa pamamaraan ng paglilinang ng itim na mahika. Matapos basahin ang kaunti pa, natagpuan ni Gerald na ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay katulad ng ginamit ni Elaine. Sa madaling salita, ang mahahalagang chi na ginawa ay demonyo. Dahil dito, hindi lamang ito nakakapinsala sa iba, kundi pati na rin sa magsasaka. Dahil naging pangkaraniwan lamang si Elaine, hinulaan ni Gerald na marahil ay mabaliw siya at maging isang kalahating demonyo sa pagtatapos ng kanyang paglilinang. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay inilagay ni Gerald ang scroll kung saan ito nahulog at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Maya-maya, hindi maiwasang makaramdam si Gerald. Ang impormasyon tungkol sa libingan ng sinaunang general ay wala nang nahanap. Tulad ng pakiramdam niya ay natigil, gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng isang boses na tumawag, "Hindi ka panganay na batang may bahay." Nang marinig iyon, agad na tumingin si Gerald ngunit wala doon. Nang maglaon, ang kanyang tingin ay nahulog sa isa sa mga artifact ng magic. Ito ay isang salamin na tanso. Naglalakad patungo sa salamin, tinanong ni Gerald, "Ikaw ba ang nagsalita?" Matapos ang kanyang katanungan, ang salamin ay nagsimulang mamula-mula sa ilang sandali matapos ang isang maliit na batang babae na mukhang nasa paligid ng walong may mga pigtail na may suot na floral pattern jacket. "Tama iyon," sagot ng bata. At narito naisip ko na ikaw ay isang magic artifact habang ito ay naka-out, ikaw ay isang salamin lamang na ginawa mula sa mga espiritu. Gaano katagal ka nakulong doon? Tanong ni Gerald sa isang tono ng cheery pagkatapos maingat na suriin ito. Tama iyon. At nakulong ako dito ng halos 500 taon, sagot ng salamin. Medyo matagal na, pagkatapos ay dapat mong malaman ang tungkol sa maraming mga lihim ng pamilya ng Zant noon, di ba? Tanong ni Gerald. Maaari mong sabihin iyon, sagot ng bata ng isang tumango. Maaari mo bang tukuyin kung aling libingan ang mga Zants na patuloy na sinusubukan na ipasok, kung gayon? At mayroon ba silang mapa ng libingan? Tanong ni Gerald. Alam ko ang mga sagot sa mga iyon, ngunit ang aking mga labi ay selyadong. Pagkatapos ng lahat, kabilang ako sa Zants, at ang tanging may-ari ko ay ang panganay na batang may bahay. Kung ibinabahagi ko ang impormasyon sa sinuman bukod sa kanya, tiyak na sisirain niya ako. Bulalas ng bata habang marahas siyang umiling-iling. Nodding bilang tugon, sinabi ni Gerald, nakikita ko, kahit na, ano ang sigurado sa iyo na hindi rin kita masisira. Kasunod nito, tinawag ni Gerald ang isang makapangyarihang aura blade na napuno ng katwiran ng langit at lupa. Sa kung gaano ito kalakas, madali itong pumatay ng mga demonyo, at kahit na mga espiritu. Kabanata 2444. Sa pag-iisip nito, lumitaw ang pangalawa ang aura blade, agad na nadama ng batang babae ang isang nasusunog na pandamdam sa loob ng kanyang katawan. Ngayon nanginginig sa takot, ang bata ay mabilis na humagulgol, "Why ikaw ay malakas? Mali sa akin na sabihin iyon. Please huwag mo akong patayin." Panipi. Pagkatapos ay iwaksi ito. Basta alam mo, kung ang aura blade na ito ay patuloy na sumunog sa iyo, hindi ka man lang makakakuha ng isang pagkakataon upang mabuhay. Mabuburay ka na, nakuha mo na. Nag-utos kay Gerald. Mag-uusap ako. Just flip sa 15 pahina ng aklat na iyon. Kapag nakarating ka sa pahinang iyon, ilagay ang iyong kamay dito. Sinigawan ng kakilakilabot na batang babae habang sinimulan niyang ituro ang isang sinaunang libro sa isa sa mga istant. Kinukuha ito, tinanong ni Gerald, ang sutra na ito. Bulong ang batang babae tulad ng ginawa ni Gerald habang itinuro niya. Lahat ng isang biglaang, isang dagindong ay narinig at ilang sandali, nagsimulang lumipat ang mga brick. Sa pagtatapos nito, isang maliit na puwang ang isiniwalat. Nang sumilip sa loob, binati si Gerald sa paningin ng ilang maayos na nakaayos na mga guhit,
at sa sandaling binigyan niya sila ng mas mahusay na hitsura, agad na naiilawan ang mga mata ni Gerald. Ang isa sa mga guhit ay nagpakita ng eksaktong lokasyon ng libingan ng sinaunang general. Mayroong kahit na mga tagubilin sa kung paano makarating sa pangunahing silid. Nandito ang lahat. Natutuwa, mabilis na sinimulan ni Gerald na gumawa ng isang kopya ng lahat ng impormasyon at sa sandaling siya ay tapos na, ibinalik niya ang lahat ng mga kwadro na kung saan niya ito nahanap. Habang ginagawa ito, gayunpaman, napansin niya ang pagkakaroon ng mabangong halimuyak ng lumitaw na isang bote ng gamot sa loob ng silid. Pagtaas ng isang bahagyang kilay, pagkatapos ay pinausahan ni Gerald ang takip ng bote upang magkaroon ng isang sniff at makalipas ang ilang sandali, isang malakas na espiritu ng demonyo ang pumasok sa kanyang ilong. Mula sa mga hitsura nito, ginamit ito ng Zants upang linangin. Hindi alintana, matapos itong ibalik, lumakad muli si Gerald sa salamin bago sabihin, sige, hihilingin ko sa iyo ang ilang iba pang mga katanungan. Kung nakikipagtulungan ka at sagutin mo ako ng matapat, palayain kita mula sa salamin upang sa wakas maaari kang mag-reincarnate. Panipi. Talagang. Pagkatapos magtanong, magbabahagi ako ng anumang alam ko. Panipi. Para sa mga nagsisimula, sino ang eksaktong may-ari ng Twilight Church? Ang isang pagbak sa Zants, sagot ni Gerald. Siya ay isang napakalakas na magsasaka, kahit na siya ay talagang nagtatrabaho para sa ibang tao. Ang tunay na taong namamahala ay hindi lamang ang aktwal na may-ari ng Twilight Church, ngunit siya rin ang nagbuklod ng aking kaluluwa sa salamin na ito. Sa totoo lang, ang antas ng kanyang paglilinang ay katulad ng sa iyo, kaya alam mo na siya ay malakas. Bukod dito, hindi ko alam ang iba patungkol sa kanila mula nang maibibigay ako pagkatapos na matrap sa salamin na ito, dapat mong malaman na kailangan kong magpanggap na walang kasalanan sa buong oras na ito upang mabuhay. Ipinaliwanag ang bata. Hindi mo rin alam ang tungkol sa kanila. Kung gayon bakit ka nabuklod? Tanong. Gerald na may bahagyang pagsimangot. Dahil alam ko ang kanyang malaking lihim, nakikita mo, ang dalawang iyon ay ginamit ang buhay ng aking buong nayon upang linangin. Ako lamang ang natitirang nakaligtas, kahit na sa huli ay tinatakan nila ako dito, palinman sa paraan, alamin na ikaw ang unang nakakarinig ng lihim na ito. Sagot ng batang babae. Nakikita ko, tama, isang pangwakas na tanong. Ang Headless General ba talaga ay malakas? Tanong ni Gerald. Gulping sa takot, ang batang babae ay mabilis na bumulong, syempre siya. Kahit na ang isa na nagbuklod sa akin sa salamin na ito ay maaaring tumugma sa kanya. Sa sinabi nito, marahil ay mahihirapan ka rin sa general. Dapat mong malaman na ang general ay talagang isang demonyo, tulad ng taong iyon. Panipi. Oh, ganun ba? Kaya sinasabi mo na pagkatapos ng maraming taon, ang Headless General ay pinamamahalaang linangin mula sa isang bangkay sa isang demonyong bangkay. Panipi. Iyon ay tungkol sa gist nito. Alam mo ba ang pangalan ng lalaking iyon? Hindi makitungo sa general. Gayon din, alam mo ba kung anong uri siya ng demonyo? Tanong ni Gerald habang siya ay nagpatuloy ng higit pa sa puzzle ng magkasama. Walang anumang pinsala sa paglaan ng oras upang lubos na maunawaan kung ano ang pakikitungo sa isang tao. Wala akong sagot sa karamihan sa mga iyon, kahit na alam kung nais niyang pumasok sa libingan mga 500 taon na ang nakalilipas. Sa kalaunan ay sumuko siya dahil hindi niya kayang harapin ang general-general. Bukod dito, habang hindi ko alam ang kanyang tunay na pangalan, noong buhay pa ako, narinig ko ang isang panauhin na tumawag sa kanya na si G. Z. Sagot ng batang babae. Malakas at malinaw. Gayunpaman, nagtataka ako kung paano nabuhay si Frere kapag ang Headless General ay ito ay malakas. Panipi. Malinaw na hindi niya nakatagpo ang general na walang ulo. Taya ko siya ay binugbog lamang ng isang regular na demonyo sa libingan. Kung talagang nakatagpo siya ng general na walang ulo, patay na siya ngayon. Sagot ng bata. Kabanata 2445. Sapat na. Alinmang paraan, tinulungan mo ako ng isang mahusay, kaya gagawin ko tulad ng ipinangako ko. Sabi ni Gerald na may banayad ng ngiti. Kasunod nito, sinimulan niya ang pag-awit ng isang spell at sa lalong madaling panahon, isang sinag ng light shot sa salamin. Gumagamit siya ng isang lihim na kagandahan ng pamamaraan ng Velement upang kunin ang kaluluwa ng batang babae sa labas ng salamin at ilang sandali, lumabas ang nasa sabik na batang babae habang tinatanong, talagang malaya ako. Ikaw bukod dito, magbigkas din ako ng isang transcendental incantation para sa iyo upang sa wakas maaari kang sumailalim sa muling pagkakatawang tao, sagot ni Gerald habang nagsimula siyang umawit muli upang makabuo ng isang porma sayon. Pakikinig habang umawit si Gerald, nahanap ng batang babae ang kanyang sarili na dahan-daang kumukupas at hindi ito nagtagal bago siya ganap na nawala sa isang usok.
Dahil dito, hindi na plano ni Gerald na manatili pa. Pagkatapos ng lahat, ang hindi gaanong mga problema na naipit niya, mas mabuti. Tulad ng malapit na siyang umalis, gayunpaman, narinig niya ang mga yapot na dahan-daang lumapit sa kanya, na sinundan ng isang tao na nagsasabing, mayroon bang mayroon? Kailangan kong itago. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na mabilis na umawit ng isang spell na nag-teleport sa kanya sa likod ng isa sa mga kahoy na cabinets. Dahil malaya niyang magamit ang 5 likas na elemento upang madagdagan ang pamamaraan ng transportasyon, hindi mahirap na itago ni Gerald ang kanyang sarili. Hindi alintana, ilang segundo lamang ang lumipas nang pumasok si Elaine at tumingin sa paligid. Kapag sigurado siya na walang tao sa paligid, hinawakan niya ang aklat na sutra na nauna nang binuksan ni Gerald. Pag-flipping sa 15 pahina. Ito, syempre, binuksan muli ang lihim na vault, at sa pagpasok, kinuha niya ang bote na nauna nang sumingit si Gerald. Pakiramdam ko ay ang aking katawan ay napuno ng mahahalagang chi ng huli, marahil ang aking antas ng paglilinang ay mapapabuti sa lalong madaling panahon. Ibinaling si Elaine sa kanyang sarili habang maingat niyang dinala ang bote. Bagaman hindi talaga pinaplano ni Gerald na magdulot ng anumang problema, ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo ng mga demonyong magsasaka. Dahil dito, natapos niya ang pagbibigay sa pagyusisa, na humahantong sa kanya kasunod ni Elaine upang makita kung paano ginamit ang gamot. Matapos umalis sa lihim na silid, dumiretso si Elaine sa likuran. Sa puntong ito ay hapon na, at ang kalangitan ay lumalaki ng mas madidilim sa pangalawa. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan, gayunpaman, ay ang katotohanan na may lumitaw na isang uri ng pari na nakaupo sa cross-legged sa isang malaking bato na may isang horsetail whisk sa kamay. Siya ay Master Twilight, at nang makita si Elaine, na-promote siyang sabihin, nariyan ka. Dinala mo ba ang gamot? Kung gayon, maaari nating ipagpatuloy ang paglilinang kaagad. Kitang-kita ko na nakolekta ka ng kaunting panlalaki aura kamakailan. Inaasahan kong natatandaan mo na ang hindi pagtupad na matuno na ang aura gamit ang pamamaraan na itinuro ko sa iyo at ibabago ito sa isang mapagkukunan ng kapangyarihan sa oras ay magre-resulta sa pagsabog mo. Panipi. Hindi ko nakalimutan, Master. Sagot ni Elaine habang nakaupo siya bago ibunyag ang gamot. Nang buksan ang bote, isang burning stream ng gas ang nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan. Mahusay. Ngayon, subukang iwaksi ang masculine aura sa pamamagitan ng paggamit ng diskarte sa paghinga na itinuro ko sa iyo. Ang gamot ay dapat makatulong. Panipi. Nang marinig iyon, ginawa ni Elaine ang itinuro ni Master Twilight at mga kalahating oras mamaya, si Elaine na dati ng berdeng mukha ay naging puti na mabagal na binuksan muli ang kanyang mga mata. Nakakakita na, sinenyasan ng Master Twilight na sabihin, ang mga bagay ay tila maayos. Kahit na, nais kong magpatuloy ka sa paggamit ng pamamaraang ito upang linangin ngayong gabi hanggang sa ang iyong panlalaki aura ay ganap na natunaw. Kung saan, habang kinokolekta mo ang panlalaki aura sa nakaraang 10 araw, siniguro mo bang isulat ang mga pangalan ng 10 individual na nakolekta mo ang mga ores? Kung gayon, ibigay ito sa akin. Nais kong bigyan sila ng mga pagpapala. Panipi. Mayroon ako. Narito ang listahan ng pangalan, Master. Tiyakin ko rin na ibigay sa kanila ang maraming pera. Panipi. Mahusay. Laging tandaan na bilang mga magsasaka, kailangan nating igalang ang buhay ng iba, pati na rin ang mga batas ng langit at lupa. Naturally, dapat nating unahin ang pagtulong sa mga nasa listahan. Pagkatapos ng lahat, hindi ka pa eksaktong propesyonal, na ang dahilan kung bakit lagi kitang hinihiling sa listahan ng pangalan. Sa ganoong paraan, hindi lamang ako makakapagbigay sa kanila ng mga pagpapala, ngunit masisiguro ko rin na ginawa mo ang lahat ng tama. Ipinaliwanag ang pari sa isang seryosong tono. Ang ganitong kabutihan at katwiran. Marami pa akong matutunan mula sa iyo, Master. Ngunit syempre, alinmang paraan, sige at ipagpatuloy muna ang paglilinang habang papunta ako upang bigyan ang mga bata ng aking mga pagpapala. Sa pagsasalita kung saan, tandaan na huwag matugunan ang anuman sa kanila hanggang sa tagal ng 3 taon. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin mo ito bago ka ganap na mabawi, ang iyong panlalaki na aura ay babagsak ang kanilang paggaling. Panipi. Naunawaan. Ipinahayag na si Elaine, na nag-uudyok kay Master Twilight na iwagayway ang kanyang kamay at tulad nito, nawala ang pari. Listahan ng pangalan. Mga pagpapala. Gamit ang siksik na espiritu ng demonyo sa loob ng Master Twilight. Binulong ang nababalisa na si Gerald sa kanyang sarili. Malinaw na ang lahat ng sinabi ng pari ay bullshit. Pagkatapos ng lahat, hindi pa naririnig ni Gerald ang masculine aura na nakakapag-stunt recovery. Hindi alintana, sa halip na ibigay ang mga individual na pagpapala, tiyak na kukunin niya ang natitirang panlalaki aura sa kanila.
Ang mga 10 tao ay mamamatay lamang upang ang pari ay maaaring dagdagan ang kanyang paglilinang. Kabanata 2446. Ang kanyang mga eyelid ngayon ay twitching, hindi maiwasang idagdag ni Gerald, ang mga kapatid na iyon ay nasa problema. Kahit na hindi talaga nais ni Gerald na makisali sa kanila, ngayon na alam niya na ang masamang pari na ito ay lumabas, hindi niya ito hahayaan na gawin ang nalulugod. Sa kanyang isip na binubuo, pagkatapos ay nagsimulang habulin si Gerald pagkatapos ng Master Twilight. Sa pagsasalita tungkol sa Master Twilight, hindi nagtagal bago siya makarating sa kanyang unang patutunguhan, na ang pagiging kapatid ng mga kapatid. Sa oras na ito, ang kapatid ay nakakaranas ng isang mataas na lagnat na hindi lamang magbabawas. Sa kahit na ang kanilang ina ay labis na may sakit, ang kapatid na babae ay natural na lumalakas. Nang maglaon, ang kapatid na babae ay nagtungo upang kumuha ng tubig at ito ay pagkatapos na si Master Twilight ay sumingit sa bahay. Nakatitig sa may sakit na bata, hindi maiwasang mapigilan ni Master Twilight, ang aking minamahal na alagad, tunay na gumaling ka at mas mahusay, na isipin na talagang pamahalaan ang 7 anak na ipinanganak sa tanghali sa oras na ito. Hindi lamang ito makakatulong sa iyong paglilinang, ngunit ang akin din. Panipi. Kasunod nito, ang kanyang mga mata ay naging pula bilang nasusunog na uling, at 2 natatanging mga fangs na nakausli sa kanyang bibig. Nakasandal sa mukha ng kapatid, pagkatapos ay kumuha siya ng isang mahusay na sniff bago umubo ng maraming beses. Kahit papaano, huminga siya sa abo sa ilalim ng palayok sa kalan malapit. Naiintindihan na nagulat, ang Master Twilight pagkatapos ay nagbulong sa pagitan ng mga gags, how ay maaaring mangyari kahit isang bagay. Bakit hindi ka pa nag-sniff ng isang beses upang malaman? Maaari kitang gawin ang pagsuso sa tubig sa banyo, kung iyon ay sa iyong magarbong, kinutya ng tinig ni Gerald mula sa asul. Ano? Ipakita ang iyong sarili, ikaw ***starred. Umungo lang ngayon na mapagbantay na Master Twilight habang siya ay bumagsak sa labas ng bahay. Sa oras na ito, ang kapatid na babae ay umuwi na lamang, at nang makita ang demonyong form ng pari, agad siyang nagpakawala ng isang hiyawan. Kahit na, si Master Twilight ay hindi talaga nagmamalasakit sa kanya, at simpleng lumipad siya patungo sa kagubatan kung saan siya ay huling narinig na iyon. Kapag nandoon siya, agad siyang sumigaw, "Sino ka? Paano mo ako sinisiraan, ang banal na Master? Ikaw ba ay masigasig na mamatay?" Panipi. Banal na Master. Iminumungkahi kong baguhin mo ang iyong pamagat sa mahusay na halimaw sa halip. Pagkatapos ng lahat, marahil ay hindi mo rin maalala kung gaano karaming mga tao ang iyong pinatay sa mga nakaraang taon. Kinutya si Gerald habang siya ay tumalon mula sa mga bushes upang ibunyag ang kanyang sarili. Isang binata. Bukod dito, ang iyong aura ay tila mas purer kaysa sa mga bata. Kahit na hindi ka ipinanganak sa tanghali, sigurado ako na ikaw ay magiging isang mahusay na sakripisyo. Retorted Master Twilight habang siya ay kasakiman na natigil ang kanyang dila. Kahit anong sabihin mo, nagsasalita kung saan, anong uri ng demonyo kahit na ikaw. Isang lobo. Tanong ni Gerald na may scan ang babae mula ulo hanggang paa. Malalaman mo kapag nasa tiyan ka na. Iniretort ang masamang babae habang siya ay ngumiti bago mag-pounce kay Gerald. Oh, hindi mo ako sasabihin. Hulaan ko lang tatalunan ka hanggang sa ibunyag mo ang iyong tunay na anyo. Sagot ni Gerald habang nagsimula siyang gumawa ng kanyang sariling paglipat din. Di nagtagal, sinampal nila ang kanilang mga palad patungo sa isa't isa, na nagiging sanhi ng kanilang napakalawak na oras, isa na ginawa ng tunay na mahahalagang chi at ang iba pa, ang mahahalagang demonyong chi ay mabangga. Sa pagbangga, ang ginto at itim na oras ay nag-trigger ng isang napakalaking pagsabog na nagpadala ng isang shockwave na lumilipad sa paligid nila. Anong napakalawak na itim na mahika at mahahalagang kapangyarihan ng chi? Hindi alintana, hindi ito nagtagal para sa dalawa sa bawat isa ay bumalik sa 3 hakbang, silang dalawa ay naghahanap ng nagulat. Kabanata 2447. Nagulat ako na nakapasok ka sa lupain ng Domians sa murang edad. Natutuwa talaga ako na lumabas ako ng mas maaga. Kung hindi, tiyak na magiging toast ako ngayon. Grumbled ang pari. Kahit na wala sa kanila ang nakakuha ng itaas na kamay mula sa kanilang mga pag-atake, ang mukha ni Master Twilight ay medyo namutla na. Bukod doon, ang kanyang pag-aalinlangan na irises na ngayon ay kumikinang sa isang tint ng madilim na berde ay nakumpirma na siya ay talagang natatakot. Ano pa, kahit na hindi siya nakaranas ng mabibigat na pinsala, pinilit siya ng napakalaking mahahalagang chi ni Gerald na ibunyag ang kalahati ng kanyang tunay na anyo. Hindi alintana, sa pagtingin sa kanyang binagong form, si Gerald na ang mga browser ay na-furrow ay sinenyasan na sabihin, "Kaya't tama ako. Hindi ka isang karaniwang demonyong magsasaka. Sa halip, ikaw ay isang malaking scorpion demonyo." Panipi.
Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo ng gayong demonyo pagkatapos ng pagpasok sa kaharian ng paglilinang, hindi maiwasang makaramdam si Gerald ngunit bahagyang nabigla. Nagulat din siya sa katotohanan na ang mga demonyong magsasaka ay maaaring makakuha ng kasing lakas ng mga magsasaka na pumasok sa kaharian ng Datos. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng pari ay mas mataas kaysa sa Rider at Dark Winds. Ito ay isang maikling pagpos mamaya ng umungol ang pari, hindi madaling makarating sa iyong antas ng paglilinang. Sa pag-iisip nito, pinapayuhan kita na isipin ang iyong negosyo. Kung hindi man, naghihintay ang kamatayan. Panipi. Isipin ang aking negosyo. Kapag alam ko na ngayon na pumapatay ka sa mga inosente. Para bang magagawa ko iyon? Kung ang mga masasamang tao tulad mo ay pinapayagan na magpatuloy sa pagtuturo ng demonyong paglilinang sa mga taong tulad ni Elaine, kung gayon ang mundo ay nasa kaguluhan. Retorted Gerald habang sinimulan niya ang singilin ang ikatlong estilo ng tayback ng pamamaraan ng Cosmo Amorphous Sword, Mach Infinite. Kung gayon narito ang iyong isang paraan ng tiket sa impyerno. Yelled Master Trilight habang pinakawalan niya ang kanyang buong demonyong espiritu. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, isang kumikinang nakalasag ng kadiliman na nabuo sa harap niya. Venom Palm. Pinahusay ang pari habang sinaksak niya ang kanyang palad sa direksyon ni Gerald, na naging sanhi ng kalasag na maging isang higanteng palad na nagsimulang mag-shoot patungo sa batang lalaki. Sa kung gaano kalakas ang pag-atake, naramdaman na ni Gerald ang kapangyarihan ng palad mula sa kung saan siya nakatayo. Anong nakamamatay na pag-atake? Ngayon ganap na mapagbantay, si Gerald na naredid na ang Mach Infinite ay nagpaputok sa kanyang pag-atake pabalik sa kanya. Dahil ang Aura Blade ay nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng langit at aura ng Earth pati na rin ang nakapalibot na Triton Chi, ang pangalawang tinusok nito sa pamamagitan ng pag-atake ng palma ng Master Trilight, isang gintong ilaw na pansamantalang sumabog, na sinundan ng isang napakalaking pagsabog. Napakalakas ng pagsabog na kahit na ang lupa ay nagsimulang mag-crack. Nang mapagtonto na ang kanyang pag-atake ay tinanggal, ang pari na hindi na si Pale ay hindi makakatulong ngunit binigkas, iyon. Hindi ba iyon ang maalamat na Cosmo Amorphous Sword Technique? Panipi. Huli na rin upang harangan ang pag-atake, at sa lalong madaling panahon nahanap ni Master Trilight ang kanyang sarili na nasaksak mismo sa tiyan. Nagdulot ito ng makapal, itim na usok upang simulan ang paglabas ng kanyang katawan habang siya ay lumipad paatras bago sa huli ay bumagsak sa lupa. Matapos ang pag-iwas ng isang bibig ng dugo, ang natakot na babae ay sinenyasan na tanungin, ikaw ba ay isang alagad ng Pre-Angelord, Saint Amorphous? Saint Amorphous, wala akong Panginoon, at hindi ko pa naririnig ang taong iyon. Sagot ni Gerald na may bahagyang nakasimangot, kahit na naisip niya na tinutukoy niya ang nakatatandang bumalik sa Fire Cave. Kaya't ang senior ay nakarating sa antas ng isang Pre-Angelord. Pag-isipan mo ito, nagtagumpay ba siya sa pagiging isang Angelord sa huli? Hindi nakakagulat na ang martial arts at mga kasanayan na naiwan niya ay napakatindi. Ngunit, kung hindi ka ang kanyang tagapagmana, paano mo malalaman kung paano gamitin ang pamamaraan ng Cosmo Amorphous Sword? Bulalas ng pari habang siya ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Kabanata 2448. Habang nakikita mong alam na ang senior at ang iyong itim na mahika ay medyo malakas, ang iyong kapangyarihan ay pinakamahusay na maihahambing lamang sa akin. Light years ka pa rin mula sa pagpunta sa antas ng Pre-Angelord. Sabi ni Gerald. Sumasang-ayon ako doon. Habang ang aming kapangyarihan ay hindi masyadong naiiba, ang iyong martial arts ay masyadong malakas para sa akin. Habang hindi ko personal na kilala si Saint Amorphous, ang aking Panginoon ang naging karibal niya sa pinakamahabang panahon. Sumagot ng Master Trilight sa isang nababalisa na tono. Sino ang eksaktong iyong Panginoon? Tanong ni Gerald, nagtataka kung ang Master, na ito ay dalubhasa na binanggit ng batang babae sa salamin. Siguro siya ang totoong demonyo. Ang katotohanan na personal na alam ng kanyang Panginoon ang nakatatanda sa Fire Cave ay sinabi rin kay Gerald na kailangan niyang mag-ingat sa paligid ng taong iyon. Alinmang paraan, sumagot ang pari, siya ay isang taong hindi ka kwalipikado na malaman. Hindi alintana dahil na-save mo ang mga kapatid na iyon, inaakala kong nais mong maging kaaway ko. Gayunpaman, dahil ako ay isang mapagparaya na tao, patatawarin kita kung ipinakita mo sa akin ang 100 individual na ipinanganak sa tanghali. Sa iyong kakayahan, naniniwala ako na hindi ito maririnig. Ano pa, dahil mas malakas ka kaysa sa hanggal na alagad ko, dapat mong tipunin ang mga ito sa loob ng 10 araw. Panipi. Para bang saktan ko ang iba para sa iyo? Iniretort ang galit na Gerald habang siya ay nabuo ng isa pang Aura Blade at naglalayong patungo sa Master Trilight. Naturally, ang Master Trilight ay hindi maglakas loob na kunin ang ulo ng pag-atake ni Gerald.
Gamit nito, mabilis siyang kumuha ng plote at agad na sinimulan ito. Isang nakapangangilabot na melody sa lalong madaling panahon na puno ng hangin at ilang sandali. Isang airwave na binaril patungo kay Gerald. Nang makita iyon, itinapon ni Gerald ang kanyang aura blade patungo sa alon ng hangin ngunit nang bumangga ang dalawang pag-atake, nawala ang aura blade. Ano pa, ang airwave ay patuloy na lumilipad patungo sa Gerald. Isang angelic artifact. Bulalas ni Gerald habang ang airwave ay tumama sa kanya na naging sanhi ng biglang pagsakit ng isip. Hindi nagtagal para sa kanya na mapagtanto na ngayon ay mas mahirap gamitin ang kanyang martial arts. Ang magagawa niya ay ang paggamit ng pagpapatahimik na mga incantations ng paraan ng Velement upang salungatin ang mga epekto ng airwave. Hindi alintana, si Master Twilight ay smirked habang sinabi niya, magandang mata. Tulad ng sinabi mo, ito ay isang artifact ng angelic. Panipi. Kasunod nito, ang Master Twilight ay pumutok ng isang mas kakaibang tone na agad na naging sanhi ng mahahalagang chi sa katawan ni Gerald na pumunta sa Haywire. Nalaman ni Gerald ang tungkol sa mga artifact ng anghel mula sa isa sa mga libro ni Walter. Karaniwan, bukod sa mahika at banal na mga artifact, mayroon ding mga angelic artifact, kahit na may ilang mga talaan ng mga nasabing artifact dahil kakaunti ang mga magsasaka ay nakakapasok din sa kaharian ng Datos. Hindi ito makakatulong na maraming umiiral na mga tala ang nawala sa oras. Bukod dito, wastong nahulaan ni Gerald na ito ay isang artifact na anghel dahil ang mga nasabing artifact ay gumagamit ng kapangyarihang anghel. Nang mapalaya, ang kapangyarihan ng anghel ay maaaring makaramdam ng walang lakas na naramdaman ng mga biktima na kung saan ay nararanasan ngayon ni Gerald. Gamit ang diskarte sa paghahatid ng tunog, pagkatapos ay tumawa si Master Twilight sa isip ni Gerald bago nanunuya, walang sino man ang nakataka sa kapangyarihan ng sinaunang angelic flute. Mapapawi ka ng buhay. Panipi. Maaaring hindi kita papatayin, ngunit hindi mo ako papatayin ng madali. Nag-retort si Gerald habang sinimulan niya ang pagsasagawa ng paraan ng Tour de Fashion habang nilalabanan ang papasok na mga tunog ng tunog. Kabilang sa mga kataas-taasang pamamaraan ng langit na naiwan ni Saint Amorphous, mayroong dalawa na nagpapahintulot sa mga tao na maiwasan ang mga pagdurusa sa langit. Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng Velement upang mabago ang sarili sa isang sanggol. Ang iba pa ay ang paggamit ng paraan ng Tour de Fashion. Mula nang maging isang pre-angelord ay nangangailangan ng isa na harapin ang mga pagdurusa sa langit, ang dalawang pamamaraan na ito ay perpekto para sa trabaho at kung makakatulong sila sa isang pagtagumpayan sa mga langit na paghihirap, bakit hindi nila malampasan ang kapangyarihan ng sinaunang plote na anghel? Sa pag-iisip nito, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata at mabangis na sinimulan ang pagpapakilos ng kanyang mahahalagang chi. Pangalawa, ang Rumble of Thunder ay napuno ang una na malinaw na kalangitan, at ang kidlat ay nagsimulang kapansin-pansin din. Para bang hindi nakakaiba, may kakaibang nangyayari ngayon sa noo ni Gerald. Mahalaga, maraming mga bolts ng kidlat ang nagko-convert patungo sa kanyang ikatlong mata habang ang kanyang paligid ay patuloy na nagbabago. Kabanata 2449. Ang panunood bilang napakalakas na mga bolts ng kidlat ay napuno ang kalangitan, si Master Twilight na naglalaro pa rin ng plote ay hindi makakatulong ngunit palawakin ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ito ba ay ang langit na kapigatian? Paano niya talaga matrigger ang isang langit na pagdurusa sa kanyang antas ng paglilinang? Kudlit. Kahit na siya ay natakot na ngayon, mabilis siyang nasnap mula rito. Kung nawalan siya ng focus ngayon, ang mga bagay ay tunay na matapos. Sa pag-iisip, mabilis niyang sinimulan ang paglalaro ng angelic flute, siguraduhin ay maximize ang kapangyarihan nito. Sa kanyang pagkabigla, ang isang bingi na umungol ng kulog ay biglang napuno ang kalangitan at ilang sandali, 5 mga bolts ng kidlat ang sumire sa selyo ng sinaunang angelic flute. Upang mapalala ang mga bagay, ang mga bolts ng kidlat pagkatapos ay nagko-convert bago lumipad papunta sa kanya. Sa kung gaano kalakas ang kidlat na bolt ngayon, ang kanyang mga perlicus ay napunit kahit bago ang pag-atake ay nakarating sa kanya. Ganap na nagyelo sa takot, ang Master Twilight ay maaari lamang sumigaw, and hindi. Sakto bago ang pag-atake ay tumama sa kanya, gayunpaman, isang wisp ng itim na usok ay biglang lumitaw at hinarang ang higanteng bolt ng kidlat. Kasunod nito, nakabalot ito sa Master Twilight bago mawala ng walang bakas. Nararapat na, mabilis na kumala si Gerald sa kanyang mga paa bago tumingin sa direksyon ng itim na usok. Gayunpaman, ito ay ganap na nawala. Si Gerald, para sa isa, ay alam na ang espiritu ng demonyo na nagligtas sa babae ay mas malakas kaysa sa demonyong alakdan. Pagkatapos ng lahat, ang hindi kilalang individual na ito ay hindi lamang may block ang kanyang ganap na pinalakas na paraan ng Tour de Fashion, ngunit kahit na nasave niya ang Master Twilight.
Sa pag-iisip, maliwanag na ang itim na gumagamit ng magic na ito ay nagmamay-ari ng kapangyarihan na lampas din sa kanya. Maaari bang maging master ang taong iyon? Kahit na hindi iyon, maaari ko ring bumalik upang talakayin ang mga bagay sa iba. Tiyak na malalaman natin kung sino talaga siya sa lalong madaling panahon. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili bago magbago sa isang sinag ng gintong ilaw at nawawala ng walang bakas. Tulad ng para kay Pale na nahaharap sa Master Twilight, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa sahig ng Twilight Church. Kapag siya ay tapos na ang pag-iwas ng dugo, sa kalaunan ay pinamamahalaang niya sa kakilakilabot, ang isang malakas na bolt ng kidlat. Hindi lamang ang kanyang pag-atake ay nagawang masira ang aking sinaunang angelic flute, ngunit nasugatan din nito ang aking primordial na espiritu. Panipi. Kahit na hindi niya pinagdudusahan ang pinakamasamang posibleng senaryo, hindi bababa sa 10 taon na halaga ng kanyang paglilinang ay na-scrape sa pag-atake na iyon. Sa pag-iisip nito, kung ang pag-atake na iyon ay pinamamahalaang direktang matumbok sa kanya, tiyak na siya ay ganap na matanggal. Novel drama. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol ng makarinig siya ng isang galit na sigaw na nagmula sa tabi niya, na nagsasabi, "Ikaw ay ganap na tanga. Bakit hindi ka tumakas nang makita mo siyang naghahanda ng paraan ng Tour de Fashion? Upang isipin na talagang susubukan mong harapin ang pag-atake na iyon, head-on. Kung hindi ko ito naramdaman sa oras, kahit na ang iyong kaluluwa ay mananatili." Panipi. Agad na nakaupo, pagkatapos ay lumingon siya upang tumingin sa mismong sentro ng simbahan kung saan tumayo ang isang rebulto ng bato. Kahit na ang hitsura ng rebulto ay nakatago, maraming mga handog na nakapaligid dito. Kabanata 2450. Hindi alintana, mabilis na sumagot si Master Twilight sa isang magalang na tono, "Why ikaw ay talagang tama, Master. Tunay akong walang ingat sa oras na ito, at hindi ito para sa iyo, patay na ako ngayon." Napabuntong hininga bilang tugon, sinabi ng rebulto, "Well, hindi kita ganap na masisisi. Pagkatapos ng lahat, huli ka nang magsimulang magtanim sa ilalim ng aking gabay. Sa pag-iisip nito, kulang ka sa kaalaman na taglay ng iyong tatlong nakatatanda. Bukod dito, alamin na ang pamamaraan ng Tour de Fashion ay nagdadala ng purong anyo ng langit at kulog ng lupa. Hindi lamang ito malalampasan ang mga pagdurusa sa langit, ngunit maaari itong pumatay ng mga demonyo, at maging mga Diyos. Sa sinabi nito, kung nakatagpo ka ulit ng pag-atake, tumakbo ka lang. Panipi. Tandaan ko iyon, Master. Salamat sa pagbibigay ng iyong kaalaman. Ipinahayag na Master Twilight habang siya ay tumatungo patungo sa rebulto. Sinabi ni Well. Gayunpaman, kung gaano kagiliw-giliw na. Ito ay 1,000 taon mula nang huling nakatagpo ako ng isang kagiliw-giliw na kalaban, na ang tao ay tila may malalim na koneksyon kay Saint Amorphous kung siya ay ipinagkaloob sa lahat ng kaalaman ng matandang iyon. Hindi ako nagrereklamo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos maghintay ng mga edad, sa wakas ay nakakita ako ng isang tao na maaaring makipagkompetensya sa akin. Sa pagsasalita kung saan, naramdaman ko na ang kanyang mahahalagang chi ay lumaki sa halip na kakaiba sa pagtatapos ng unang pag-ikot. Tila may isa pang puwersa na tumutulong sa kanya, sino ang eksaktong siya? Tanong ng rebulto na may isang chuckle. Hindi rin ako sigurado, kahit na tila alam niya si Elaine, ang aking alagad. Huwag mag-alala, titingnan ko pa ito sa sandaling mabawi ko. Ipinahayag ang pari. Iyon ay para sa pinakamahusay. Hindi alintana, siguraduhin na huwag hayaan siyang guluhin ang aming mga plano. Ang parehong naaangkop sa hanggal na Frere. Kung paano siya naglakas loob na masira sa libingan ng madali. Grumbled ang rebulto sa isang hindi nasisiyahan na tono. Bibigyan ko ng ibang babala si Frere. Bukod dito, sila pa rin ang aming mga paa, kaya hindi masyadong maaga upang maalis ang mga ito. Tanong ni Master Twilight. Tiyak na mas maaga ito kaysa sa inaasahan, ngunit hindi natin pinapayagan silang masira ang aming malaking plano, lalo na tungkol sa lihim sa libingan ng pangkalahatang. Kung ang lihim ay tumagas, maraming iba pang mga demonyo ay tiyak na magsisimulang makipagkompetensya sa amin. Sa puntong iyon, ang lahat ng aming pagsusumikap sa masakit ay walang kabuluhan. Nag-aalala ako tungkol sa malakas, binata din. Lumilitaw siyang may layunin sa pisitan, ungol ang rebulto. Dapat ko bang anyayahan ang panganay, pangalawa, at pangatlong nakatatanda noon? Hindi ko akalain na makalapit ako sa kanya ng aking kapangyarihan. Iminungkahing Master Twilight. Maaari mo. Kung kinakailangan, kalaunan ay gagawa rin ako ng aksyon at personal na matugunan ang binata na iyon. Ipinahayag ang rebulto. Kasunod ng pahayag na iyon, dahan-daang kumupas ang ningning ng bato.
Ang paglipat pabalik sa Gerald, matapos ay update ang Darkwind at Linden sa lahat ng nangyari, hindi maiwasang sumimangot si Darkwind habang sinabi niya, kaya, sinasabi mo na mayroong isang malaking demonyo na kasing lakas ng pisitan. Bingo! Kahit na ang kanyang subordinate ay walang amateur. Nagkaroon pa siya ng isang angelic artifact. Sa sinabi nito, maaaring hindi mo rin matalo ang demonyong Scorpion na iyon, hayaan ang malaking demonyo, ungol ni Gerald sa isang bahagyang nag-aalala na tono. Lumilitaw na ang kanyang layunin na makuha ang mga pellets ng yin blood para kay Marcel at Phoebe ay hindi magiging madali. Sa kabutihang palad, si Gerald ay sapat na maingat na huwag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa Zant families. Tirahan. Kung mayroon siya, hindi lamang siya ang makitungo sa paggalugad ng libingan ng pangkalahatang, ngunit marahil ang malaking demonyo din. Ang pag-iisip ng tren ni Gerald ay naputol nang marinig niya ang sinabi ni Darkwind, narinig ko ang maraming mga kwento ng mga demonyo, at multo sa mga nakaraang taon, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko ang isang tao na bumagsak sa isang malaking demonyo, pagkatapos ng lahat, ang mas malakas na demonyo ay, mas mahirap na makita. Hindi alintana, kapag ang isang malaking demonyo ay naglilinang, ang demonyo ay aktibong sumasalungat sa langit upang baguhin ang kanilang kapalaran, na ang dahilan kung bakit sila ay binomba ng galit ng langit. Sa pag-iisip nito, bago sila magkaroon ng sapat na kapangyarihan upang harapin ang kapangyarihan ng langit, karaniwang itatago nila ang kanilang sarili. Ayon sa aking Panginoon, ang mga demonyo na namamahala upang harapin ang puot ng langit ay maaaring magtapos na maging kasing lakas ng mga Panginoon sa kaharian ng Datos. Panipi. Ang aking Panginoon ay higit pa o mas kaunti ang nagsabi ng parehong bagay. Alinmang paraan, tulad ng sinabi ni Darkwind, hindi magiging madali para sa amin na makilala ang malaking demonyo na ito, sagot ni Linden habang umiling-iling siya. Sa pagtingin sa trio na tila nasa isang kumpletong pagkawala, pagkatapos ay inayos ni Professor Boyle ang kanyang baso habang sinasabi, nagtataka ako kung ang museo ay magkakaroon ng anumang impormasyon na kailangan namin. Kahit na hindi, maaari pa rin nating subukang hampasin ang mga pahiwatig mula sa mga sinaunang libro tungkol sa mga alamat sa pisitin. Kabanata 2451. Panipi tuldok-tuldok. Sumasang-ayon ako. Ang pagsuri sa paligid para sa mga sinaunang libro tungkol sa mga alamat sa pisitin ay maaaring ang aming pinakamahusay na pagbaril sa pagkuha ng karagdagang impormasyon. Sagot ni Gerald na may tumango. Natutuwa ako na nakasakay ka sa ideya. Kung saan, nangyayari ako na magkaroon ng isang mag-aaral na nagtatrabaho sa lokal na Botanical Research Institute, at iniisip kong hilingin sa kanya na tulungan kaming maghanap ng ilang mga sinaunang tala. Sabi ng propesor. Ang paglalagay ng lahat ng iyon para sa ngayon. Kahit na hindi mo maayos na nakilala ang misteryosong dalubhasa, dahil pinamamahalaang niyang i-save ang demonyong Scorpion sa oras na iyon, dapat na alam niya ang tungkol sa iyo ng ilang sandali. Muttered Darkwind na may bahagyang nakasimangot. Sa katunayan, mula sa kung gaano kadali na block niya ang mahahalagang chi ng aking pagsasabog, tila kinikilala rin niya ang aking pag-atake. Pag-isipan mo ito, kahit na ang babaeng iyon ay nakilala ang mga pamamaraan na minana ko. Kung hindi ko pa ito sinabi, tila nakilala ni Saint Amorphous ang malaking demonyong iyon. Sa pag-iisip, ang kanyang kapangyarihan ay dapat na higit pa sa akin. Sagot ni Gerald. Gayunpaman, hindi ko gaanong kakaiba na ang malaking demonyo ay hindi nagtangkang labanan ako matapos na hadlangan ang aking pag-atake. Nakarating na ba siya kasama ang kanyang tunay na sarili at ipinaglaban ako, may mataas na posibilidad na mawala ako. Nahulaan ko na ginawa lamang niya iyon upang mabigyan ng respeto sa akin. Idinagdag ni Gerald habang patuloy siyang nag-iisip tungkol sa labanan ngayon. Si Ale sa lahat, kailangan nating maging mas maingat mula ngayon, lalo na dahil ang malaking demonyong ito ay tila may malapit na koneksyon sa Zants. Upang isipin na ang aming paglalakbay sa libingan ng general ay makakakuha ng komplikado. Grumbled Lindan. Tama si Lindan. Sa sinabi nito, kung wala tayong anumang mahalaga na gawin sa mga darating na araw, subukang huwag maghiwalay. Sa ganoong paraan, kung may dumating, magiging malapit ako upang magamit ang aking gintong pagsabog na somersault at teleport ang lahat sa kaligtasan. Sagot ni Gerald. Matapos ang isang maikling pag-pause, sinenyasan si Gerald na idagdag, hold on. Lubos kong nakalimutan ang tungkol sa pangalawang batang may bahay. Habang dumadalo ako sa kanya, kayong dalawa ay nakadikit sa propesor. Tandaan, walang paghihiwalay maliban kung talagang kinakailangan. Well, ako ay, pagkatapos. Panipi. Habang si Gerald ay bumagsak upang makitungo sa Fae, ang mga bagay sa loob ng Twilight Church ay nagsisimula upang makakuha ng Rowdy. Sa susunod na araw, 3 pinarangalan na panauhin ang pumasok sa Twilight Church,
ang mga panauhin na si Master Greendrake mula sa Greendrake Church, Master Coldwater mula sa Coldwater Church, at Master Sevenom mula sa Centipede Sect. Nang makita ang Master Twilight, sinenyasan si Master Greendrake na tanungin, kaya't narinig kong tumakbo ka sa ilang problema, Bunsong Junior. Eldest Senior. Hindi lamang ako nagtapos sa pagsira sa reputasyon ni Master, ngunit halos namatay din ako sa mga kamay ng taong iyon. Sumagot ng Master Twilight sa isang nagyayelo na tono. Shock lang bilang tugon, sinabi ni Master Greendrake, at narito naisip ko na walang sino man ang makakapinsala sa iyo, sino ang eksaktong kalaban mo. Siya ay isang binata sa kanyang 20s, ngunit kahit na si Master ay hindi gaanong kinuha ang kanyang mga kakayahan, ungol ni Master Twilight. Hindi na kailangang maging mapagpakumbaba, tiyahin na Twilight. Tumanggi akong maniwala na ang gayong binata ay maaaring linangin ang kanyang mahahalagang chi sa napakataas na antas. Nag-retort ng isang binata na nakatayo sa likuran ni Master Greendrake sa isang hindi kanais-nais na tono. Katahimikan, Philip. Ang mundo ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo. Kahit na ang mga banal na espiritu ng langit at lupa ay mahirap makuha ngayon, hindi natin dapat maliitin ang mga magsasaka. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mabubuting mahahalagang gi ay ang puro, at kung makarating sila sa isang tiyak na limitasyon, kahit na ang mga demonyong magsasaka na may katulad na mga kakayahan ay hindi makukuha ng hindi umaasa sa mga artifact ng anghel. Scoff! Master Greendrake. Ngunit ama, sinabi ni Tia Twilight na nasa 20s lang siya. Kung nagawa niyang masaktan ang tiyahin na Twilight, dapat na gumamit siya ng mga artifact ng anghel. Sumagot Philip. Sa totoo lang, nag-usisa din kami tungkol dito, Bunsong Junior. Paano ka nasaktan? Point 2, tanong ng iba pang dalawang Panginoon. Kabanata 2452. Matapos ikinwento ni Master Twilight ang lahat ng nangyari, lahat ng tatlong masters ay naiwan na nagulat. Pakiramdam ang kanyang puso ay laktawan ng isang matalo. Sa kalaunan ay sinabi ni Master Greendrake, kaya, hayaan mo akong diretso na ang iyong kalaban ay tagapagmana ni Saint Amorphous, at halos pinagkadalubhasaan ng batang lalaki ang lahat ng mga pamamaraan na nilikha ng taong iyon. Kudlit panipi. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit naging interesado si Master at sinabi sa akin na mag-imbestiga pa sa kanya. Gayunpaman, naisip ko na ang paggawa ng isang masusing pagsisiyasat ay magiging mahirap sa aking sarili, na ang dahilan kung bakit inanyayahan kita ng tatlo. Bukod dito, mula sa kung ano ang natipon ko sa mga mapagkukunan ng aking alagad, ang pangalan ng batang lalaki ay si Gerald Crawford, at talagang nasa 20s lamang siya. Kapansin-pansin, siya rin ay pangalawang henerasyon na mayaman na tagapagmana na sinasabing nawala sa loob ng ilang taon. Inaasahan ko na nakuha niya ang kanyang kapangyarihan sa paligid noon. Ang iminungkahing Master Twilight. Ang pangunahing impormasyon na iyon ay ang kailangan natin. Ama, iminumungkahi ko na makuha namin ang ilan sa aming mga kalalakihan mula sa Greendrake Church upang makitungo sa kanya. Kapag nakuha namin siya, maaari lamang nating makuha ang natitirang impormasyon sa kanya. Ipinahayag na Philip. Hindi ka maaaring maging mapusok ng isang beses, Philip. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng iyong tiyahin na Twilight? Kahit na ang iyong Grandmaster ay nagbibigay sa kanya ng mukha. Sa pag-iisip nito, walang paraan na makayanin mo siya. Manatiling ilagay lamang sa ngayon. Ano man. Inaasahan ko na mayroong isang espesyal na puwersa sa loob ng kanyang katawan na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang lahat. Sa sinabi nito, dapat lamang nating simulan ang paggawa ng mga plano sa sandaling maunawaan natin ang higit patungkol sa kanya. Iminungkahing Master Greendrake. Susundan namin ang bawat salitang sinasabi mo, panganay na senior. Ipinahayag ang trio sa magalang na mga tono. Kasunod nito, lumingon si Master Greendrake upang tumingin sa kanyang anak bago umiling-iling habang sinabi niya sa isang nabigo na tono, matapat, bagaman, mas kumikilos ka ng higit pa at hindi pa napapanahon, patuloy kang kumikilos sa ganitong paraan, hindi ka kailanman magiging matagumpay. Matapos umiling muli ang kanyang ulo, pagkatapos ay sinimula ni Master Greendrake ang kanyang mga junior sa simbahan, na iniwan ang pulang mukha na Philip na kumakalat sa kanyang mga kamao sa kahihiyan. Palagi mong isinasaalang-alang ang lahat ng ginagawa ko upang maging immature. Mabuti, pagkatapos. Dahil lahat kayo ay patuloy na nakatingin sa akin, patunayan ko kayong lahat na mali. Gamitin ko ang aking whirlwind flying feet technique na isinagawa ko ng higit sa 18 taon upang talunin si Gerald minsan at para sa lahat. Kapag tapos na ako, dadalhin ko ang kanyang ulo sa iyo. Naisip ni Philip sa kanyang sarili. Samantala, binabasa ni Gerald at ng kanyang partido ang ilang mga dokumento sa isang museo na pinangunahan sila ng propesor. Inanyayahan pa ng propesor ang ilan sa kanyang mga mag-aaral mula sa institusyon upang matulungan silang basahin ang mga dokumento.
Gayunpaman, pagkatapos ng pagdaan ng maraming mga dokumento, sa wakas ay hindi na ito makukuha ng Darkwind na hinihimok siyang magngangalit. Sige, ginagawa iyon. Papunta ako upang makakuha ng sariwang hangin. Panipi. Kahit na walang magawa si Gerald na umiling. Sa pag-iisip nito, sa huli ay sumagot si Gerald, fine, ngunit tandaan na panatilihin ang isang mababang profile, siguraduhin na huwag magdulot ng anumang problema. Pinahahalagahan ko ito, G. Crawford. Sagot ni Darkwind habang masayang umalis sa museo. Dahil hindi pa siya pamilyar sa secular na mundo, siya ay tumungo lamang sa isang kalapit na parke. Kapag nakarating siya doon, nakakita siya ng isang magandang lugar upang umupo, at agad na nagsimulang magsaklaw. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ang isang pangkat ng mga kalalakihan ay biglang nakapaligid sa kanya. Nang maglaon, sinenyasan si Darkwind na buksan ang kanyang mga mata at binati siya ng paningin ni Elaine. Ang panganay na batang may bahay ng pamilyang Zant, at isang masamang naghahanap ng binata na nakatayo sa harap niya, patawarin mo kami sa pagbisita sa iyo sa ilalim ng maikling paunawa, matandang lalaki. Kabanata 2453. Ano ang gusto ninyong dalawa mula sa akin? Tanong ni Darkwind habang dahan-daang nakarating sa kanyang mga paa. Bueno, matapos malaman na dumating ang batang Master Crawford sa bayan, iminungkahi ko sa panganay na batang may bahay ng Zant na magkaroon ng isang kapistahan na inihanda para sa kanya sa Zant Manor. Sa huli ay sumang-ayon siya, kung bakit inaasahan kung tatanggapin mo ang aming paanyaya na sumali sa amin para kumain. Sumagot ang masamang naghahanap ng tao na walang iba kundi si Philip. Sa lahat ng mga kalalakihan na ito na nakapaligid sa akin, malinaw na hindi ka pa makukuha bilang isang sagot pa rin, kinutya si Darkwind sa isang medyo nasasabik na tono. Siya, para sa isa, ay karaniwang ang naglalabas ng mga hamon. Sa pag-iisip nito, upang isipin na ang sinuman mula sa secular na mundo ay maglakas loob na magbabante sa kanya. Shock lang bilang tugon, sumagot pagkatapos si Philip, ikaw ay matalim, matandang lalaki. Sa pag-iisip nito, hayaang icot lamang ang habol. Panipi. Humakbang, pagkatapos ay idinagdag ni Elaine sa isang bahagyang walang tono, tingnan mo, kung nakikipagtulungan ka at sa huli ay natutunan namin na ang ibig mong sabihin ay walang pinsala, ipinangako ko na walang sinuman sa pisitin ang magpapahirap sa iyo. Tumawa ng malakas, si Darkwind pagkatapos ay patalasin ang kanyang tingin bago umungol, gaano kagiliw-giliw. Tingnan natin kung ano ang ginawa mo para sa iyo na gumawa ng mga bagay ng walang ingat. Panipi. Kasunod nito, hinawakan ni Darkwind ang kanyang braso, na nag-uudyok ng isang gust ng itim na hangin na lumipad patungo sa duo. Bagaman ginamit lamang niya ang kaunting mahahalagang chi sa pag-atake na iyon, higit pa sa sapat na malubhang nasugatan ang isang demonyong magsasaka tulad ni Elaine, o hindi bababasa, iyon ang ipinapalagay niya. Sa sorpresa ng matanda, ang dalawa ay ganap na hindi nasaktan ng kanyang pag-atake. How maaari itong maging? Ungulang nagulat na si Darkwind habang tinitigan niya ang dalawa. Pareho silang malinaw na mga demonyong magsasaka na hindi nagtataglay ng mas mahahalagang chi tulad ng ginawa niya. Sa pag-iisip nito, hindi makatuwiran na nagawa nilang ganap na huwag pansinin ang mga epekto ng kanyang mabangis na pag-atake ng palad ng hangin. Ang pag-iisip ng tren ni Darkwind ay naputol nang marinig niya si Philip na ngayon ay nakangiti ng mahina, isipin na kahit na ang mga kalalakihan ni Gerald ay magkakaroon ng napakataas na paglilinang. Kahanga-hanga. Ang batang iyon ay dapat talagang maging iba pa. Panipi. Ang panunood bilang si Philip ay pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran, sinenyasan si Elaine kay Motter, tila hindi sila mapayapa, batang Master Simmons. Tulad ng hinulaan ko, anuman, ngayon alam natin ito, kailangan nating lubusang siyasatin ang kanilang mga background para sa kapakanan ng pamilyang Zant. Tumayo habang kinukuha ko ang matandang ito, kapatid na si Elaine. Panipi. Bagaman alam ni Philip na ang Darkwind ay nakakatakot na malakas, wala ring isang pahiwatig sa kanyang masamang mukha. Tulad ng para kay Darkwind, na hindi pa rin naniniwala, pinipilit niya lang ang kanyang mga kamao habang siya ay umungol, talagang matanda na ba ako? Alinmang paraan, hindi alintana kung ikaw ay isang tao o demonyo, ay may isa pang pag-atake mula sa akin. Tornado Tower. Umungol ang matandang lalaki habang inaatake niya si Philip sa lahat ng kanyang lakas. Ang lakas ng pag-atake ay napakahusay na kahit na ang kalapit na tubig ng ilog ay nagsimulang mag-splash sa buong hindi nakatayo sa napakalawak na aura ni Darkwind, tahimik na lumayo ang mga kalalakihan ni Elaine sa eksena. Kahit na si Elaine ay may kamalayan sa kung gaano kalakas ang pag-atake. Tulad ng pag-iwas ni Elaine, gayunpaman, narinig niya ang nakamamanghang Philip retort, upang isipin na naabot mo ang kaharian ng Domians. At narito naisip ko na imposible. Medyo natututo ako ngayon. Panipi.
Bago tumugon si Darkwind, napanood niya habang inalis ni Philip ang kanyang kamay, at lahat ng biglaang, isang itim na ilaw ang lumitaw sa harap ng batang lalaki. Kumikilos bilang isang kalasag, ang itim na ilaw ay madaling naharang ang pag-atake ni Darkwind. Gayunpaman, hindi iyon lahat. Ang isang split segundo mamaya, ang labis na mahahalagang chi mula sa pag-atake na nakatali pabalik sa matandang lalaki, agad na nagiging sanhi ng nasugatan si Darkwind. Bago magreaksyon si Darkwind, narinig niya ang Philip roar, Whirlwind Flying Feet. Kabanata 2454. Malinaw na sinamantala ni Philip ang katotohanan na nasugatan na ngayon si Darkwind. Hindi alintana, pagkatapos ng pag-anunsyo ng kanyang pag-atake, sinimulan niya ang pagsipa sa dibdib ng matanda na napakabilis na maraming mga after images ang makikita. Hindi mablock ang alinman sa kanila, sa lalong madaling panahon ay naglabas ng dugo si Darkwind habang nahulog siya sa lupa. Ang paghawak sa kanyang dibdib, si Darkwind ay sinenyasan na bulalas, paano? Paano ito posible 21? Mula sa kung ano ang maaaring ma-Darkwind, ang paa ni Philip ay hindi dapat maglaman ng maraming lakas. Sa pag-iisip nito, ang katotohanan na ang pag-atake ng batang lalaki ay napaka-agresibo ay walang kakulangan sa kakaiba. Ano pa, isipin na si Philip ay pinamamahalaang upang i-rebound ang pinsala ng kanyang mabangis na pag-atake ng palad ng hangin na may ilang malapit na hindi malulutas na kalasag. Kung titingnan kung gaano kagulat ang matandang lalaki, pagkatapos ay inilagay ni Philip ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran habang natatawa siya ng malubha bago idineklara, paano mo nahanap ang aking pag-atake? Pag-snap mula rito, pagkatapos ay hinaplos ni Darkwind ang kanyang mga ngipin habang tinitiis niya ang lahat ng sakit bago mag-retort, anong uri ng itim na mahika iyon, brat? Oh, malalaman mo na sa lalong madaling panahon. Namumula si Philip. Hindi nais na manatili dito pa, agad na tinangka ni Darkwind na makatakas. Nang makita niya iyon, smirk lang si Philip bago mabaril ang ilang uri ng puno ng uba sa kanyang manggas. Hindi nagtagal para sa Darkwind upang makakuha ng ganap na nabugbog. Naturally, si Darkwind ay likas na tinangka na malaya sa kanyang mahahalagang chi, gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang kanyang mahahalagang chi ay nasil. Alam kung ano ang pagtatangka na gawin ni Darkwind, sinenyasan ang grin ng Philip na ipaliwanag, huwag mag-abala sa pakikipaglaban, iyon ang avatar na lubad, at ito ay isang artifact ng anghel. Iyon, ano? Ngunit ang lubad ng avatar ay isang kataas-taasang artifact. Paano ang isang bata na tulad mo ay nagtataglay nito? Sino ka ba? Bulalas ang nagulat na Darkwind. Mula sa sinabi sa kanya ng master ng Darkwind, ang avatar lubad ay dapat na lumitaw mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa oras na ito, ang karamihan ng mga eksperto sa loob ng kaharian ng paglilinang kabilang ang Dominic Masters ay nakipaglaban sa kamatayan upang makuha ito. Sa kalaunan, ang artifact ay umalis sa radar, ngunit upang isipin na sa paanuman ay nakakuha ito sa mga kamay ng batang may demonyong magsasaka. Alinmang paraan, si Philip ay simpleng sneakered bet for na tumugon, ang paylay na bagay na ito. Marami akong mas mahusay na mga artifact ng anghel. Kung nais mong makita pagkatapos ay mas mahusay kang maging masunurin. Pagkatapos ay muli, kung hindi ka masunurin, sa palagay ko makikita mo rin sila. Ang pagkakaiba lamang ay ang paggamit ko ng mga artifact upang mas uso ang iyong kaluluwa. Panipi. Kasunod nito, ang makasalanang batang lalaki ay kumalas sa kanyang kamay bago mag-order, dalhin mo siya. Dahil isa siya sa mga kalalakihan ni Gerald, tiyak na darating si Gerald na iligtas siya sa oras. Panipi. Ngunit, hindi ba laban sa mga paraan ng simbahan, Senior Simmons? Hindi ba natin maayos na hamanin si Gerald sa isang labanan? Tanong ni Elaine na may banayad ng ngiti. Oh, gaano kakawala, kapatid na si Elaine. Hindi mo ba alam kung paano makukuha ang mga masasamang tao? Bukod dito, ang matandang ito ay isa lamang sa mga eksperto na dinala ni Gerald, subalit na ipasok na niya ang maalamat na kaharian ng Domians. Kung ang kanyang mga subordinate ay malakas na, imposible para sa amin na manalo sa isang patas na laban, kasama si Gerald. Ipinaliwanag ang Philip. Nakikita ko, naging mabuti, kung gayon, sagot ni Elaine na may tumango. Ngayon na alam niya kung gaano kalakas ang Darkwind na hindi niya maiwasang manginig ng bahagya. Bumalik sa museo, si Gerald ay dumadaan pa rin sa mga dokumento kapag bigla niyang inilagay ang dokumento bago sabik na, ito ay masama. Ano ang bagay, G. Crawford? Tanong ng nalilito na si Lindan. Naturally, ang propesor ay nalito rin. Maaaring nasa problema ang Darkwind. Ipinaliwanag ni Gerald na nakaramdam lamang ng isang malakas na pagbabago-bago ng angelic power na hindi masyadong malayo. Matapos gamitin ang kanyang banal na kahulugan na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga bagay na higit sa maraming kilometro ang layo ni Gerald na nakitang makita kung paano ang kalagayan ni Dear Darkwind.
Kabanata 2455. Hindi alintana, ang pangalawang minarkahan niya ang lokasyon ni Darkwind, agad na pinangunahan ni Gerald si Lindan. Gayunpaman, pagdating nila, hindi isang kaluluwa ang naroon. Sa pagtingin sa lupa, sinenyasan si Linden na sabihin, lumilitaw na may malaking labanan dito. Sa katunayan, at dahil naramdaman ko na ang pagbabago-bago ng anghel na kapangyarihan, marahil ay nawala ang Darkwind. Bukod dito, kung ang kanyang kalaban ay hindi isang Angelord, ito ay marahil ang isang tao na may isang angelic artifact. Muttered Gerald na nakasimangot na. Naaalala kung paano siya halos nawala sa Master Twilight dahil sa kanyang angelic artifact, pagkatapos ay binigyan ni Gerald ang mga bloodstain sa lupa bago ipahayag, positibo ako sa kanila. Mr. Crawford, tumingin dito. Mayroong isang plaka ng bato na may ilang pagsulat dito. Bulalas ni Linden sa labas ng asol. Nang marinig iyon, nagpunta si Gerald upang magkaroon ng isang hitsura at ilang sandali, nabasa niya, Purple Bamboo Forest, ang salarin ay dapat na dinukot ni Darkwind upang mapunta kami sa ulo doon. Bagaman sumang-ayon si Linden, hindi niya maiwasang magdagdag ng isang seryosong tono, gayunpaman, lumilitaw na ang ating mga kalaban sa oras na ito ay hindi ganoon kadali. Dahil malamang na nag-set up sila ng mga traps doon, kailangan nating maging labis na maingat. Alam ko, ngunit dahil si Darkwind ay kasama nila, kailangan ko pa siyang iligtas. Inilatag na nila ang kanilang mga card, kaya't magtungo lang tayo sa lila na kawayan ng kawayan para sa ngayon, sagot ni Gerald, na hinihimok ang dalawa. Agad na bumalik sa museo. Nang makarating sila doon, nagtanong sila sa paligid, at sa huli, sinabi sa kanila ng isang matandang propesor kung nasaan ang lilang kagubatan ng kawayan. Mayroong tila isang matarik at taksil na bundok sa pisitin, at sa likuran nito, inilatag ang kagubatan ng kawayan. Sa kung gaano kaganda ang lugar, ang lila na kagubatan ng kawayan ay kilala rin bilang fairyland sa Earth. Naturally, ang kagandahan nito ay nakakuha ng maraming mga malakas na turista upang galugarin ang lugar bawat taon. Sa kasamaang palad, dahil sa pagiging mapanganib ng bundok, marami sa mga turista ang nagtapos sa nasugatan na paraan bago sila makarating sa kagubatan. Ano man ang kaso, ngayon na alam nila kung nasaan ang lokasyon, sinenyasan si Gerald na sabihin, sige, agad na magtungo. Habang nagsimulang maglakad doon sina Gerald at Linden, mayroon ng dalawang hilera ng mga eksperto mula sa Green Lake Church na naghihintay sa kanila sa loob ng kagubatan ng kawayan, at matatagpuan sa sentro ay Saint Darkwind. Dahil siya ay nakatali sa isang malaking haligi ng bato, ang kanyang mahahalagang chi ay nanatiling selyadong. Si Philip, sa kabilang banda, ay mahinahon na nakaupo sa cross-legged malapit. Matapos ang pagtulo sa ilang tsaa, sinabi ng batang lalaki, nagtataka kung bakit nais mong maging lapdog ni Gerald, Saint Darkwind. Pagkatapos ng lahat, mayroon kang medyo mataas na paglilinang. Kumusta naman ito? Kung samasang-ayon ka na sundan mo ako, ay mentor kita hanggang sa maabot ang iyong paglilinang sa isang antas na maihahambing sa Datos Realm. Panipi. Mangyaring. Nagawa mo lamang makatiis ang aking pag-atake sa tulong ng iyong angelic artifact. Kung umasa ka lang sa iyong paglilinang, napatay ka na doon at pagkatapos. Bukod dito, inaasahan mo ba talaga akong matuto mula sa iyong mga demonyong magsasaka? Kung ginawa ko iyon, tiyak na magiging isang bagay na katulad sa babaeng iyon. Ni ang tao o demonyo. Kinutya si Darkwind na may pagtawa. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin, paglilinang ng demonyo? Ang aming pamamaraan ng paglilinang ay ang tunay na pamamaraan ng paglilinang. Retort si Elaine na ang mga pisngi ay na-flush na ngayon. Mabuti iyon. Hanggat nabuhay ako, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang isang tao na nag-iisip na ang pagsipsip ng masculine aura ng iba ay ang tunay na pamamaraan ng paglilinang. Sagot ni Darkwind habang umiling-iling siya, na iniwan ng lalong pagkabalisa na si Elaine ay hindi nagsasalita. Totoo na, ang kanyang paglilinang ay umasa sa pagsipsip ng panlalaki aura ng mga bata. Habang nalaman ni Elaine na ang pamamaraan ay bahagyang immoral, hindi siya linlangan ng kanyang Panginoon sa mga detalye, tama. Ang pag-aalala ni Elaine, si Darkwind pagkatapos ay ngumiti habang idinagdag niya, na trick ka, batang babae, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukang hanapin ang mga bata na sinisipsip mo ang panlalaki aura mula. Huwag maniwala na mahahanap mo na sila. Panipi. Ano? Ngunit hindi ko magagawa. Sinabi sa akin ni Master na hindi ako pinahihintulutan na makilala sila hanggang sa 3 taon na lumipas mula sa araw na hinihigop ko ang kanilang panlalaki oral. Kabanata 2456. Sinabi lang ng iyong Panginoon na upang hindi mo alam na mayroon na silang mga goner. Ito ay talagang isang kahihiyan na ang isang batang babae na tulad mo ay naging isang uhaw na demonyo na nagtatrabaho para sa iba pang mga demonyo.
Sagot ni Darkwind, na nagdulot ng mukha ni Elaine. Ay, ang mga batang iyon ay talagang patay. Huwag kang makinig sa kanya, bunsong junior. Sinusubukan lang niyang iligaw ka. Ang ungol na Philip habang nakarating siya sa kanyang mga paa bago ay snap ang kanyang letigo. Kasunod nito, ang isang electric current ay nagsimulang tumakbo sa angelic whip. At ang pangalawa ay tumama ito sa Darkwind, iniwan nito ang malalim na mga marka ng paso kung saan ito nakarating. Iyon ay para sa spouting na walang kaparerekon, matandang lalaki. Tiyak na isang mas mahusay na paraan upang gawin ang lahat ng ito, ngunit tila igiit mo ang pagpili ng pinakamasamang pagpipilian. Ikaw ba talaga ang masigasig na mamatay? Namumura si Philip sa isang mabangis na tono. Hindi man, kahit na parang nakikinig ka, kung hindi mo ako pinakawalan ngayon, hindi mo rin alam kung ano ang pumatay sa sandaling dumating si G. Crawford. Gayon din, labis kang ignorante kung sa palagay mo ay maaaring mapigilan siya ng iyong porma sayon. Halos bilang ignorante tulad ng nakaraan sa akin. Retorted Darkwind, na nagiging sanhi ng pag-iinis ni Philip na ang kanyang buong katawan ay nanginginig ngayon sa galit. Napapikit ang kanyang mga kamao, pagkatapos ay umungol si Philip, nakikita ko. Pagkatapos ay inaasahan kong nasisiyahan ka sa panunood ng Gerald Dilator sa pamamagitan ng aking pagbuo ng Thunderbolt. Panipi. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi maiwasang tanungin ni Elaine, sapagkat kailangan mo ng tulong ng pagbuo ng Thunderbolt, talagang mas malakas ba si Gerald kumpara sa Darkwind? Panipi. Nagpapatuloy ito ng hindi sinasabi. Bakit pa isusumit ng Darkwind sa batang iyon? Alinmang paraan, huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Sina Gerald at Darkwind ay parehong Dominance Masters, at kung ang mabangis na palad ng Darkwind ay hindi rin masira ang aking mga panlaban, hindi rin ako magagawang maglagay ng daliri ni Gerald. Sa tulong ng Thunderbolt Formation, ang batang iyon ay tatanggalin sa wala ng oras. Ipinahayag na Philip. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, gayunpaman, isang napakalakas na gale ang nagsimulang sumabog sa kanila. Hindi lamang ang Gale Black, ngunit sila. Hindi lamang ang Gale Black, ngunit nakatayo sa landas nito na parang hiniwa ng milyon-milyong matulis na blades. Sa pag-iisip nito, hindi nagtagal para sa mga Grindrake underlings upang simulan ang pag-iyak sa sakit habang ang mga cut mark ay nabuo sa buong mga mukha at katawan. Kahit na sina Philip at Elaine ay nahuli din sa sorpresa, mabilis silang gumamit ng kanilang mga kapangyarihan upang harangan ang Gale. Kahit na sa kanilang mga panlaban, gayunpaman, nagsimulang dumurugo si Elaine mula sa sulok ng kanyang bibig makalipas ang ilang sandali. Si Philip mismo ay nanginginig tulad ng halaya habang patuloy siyang sinusubukan na labanan ng hangin. Nang maglaon, sinenyasan si Philip kay Yell, H. Hazy Guard Order. Kasunod nito, ang batang lalaki ay gumawa ng ilang mga kilos ng kamay habang kumakanta ng isang spell at sa anumang oras, isang siksik, itim na hadlang ang lumitaw sa harap niya at Elaine. Sa puntong ito, sila lamang ang dalawa na hindi pinatay ng Gale. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang hadlang ay nagpahaba lamang sa hindi maiiwasang mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang Gale ngayon ay naging isang bagyo, na nag-iiwan ng isang landas ng pagkawasak saan man ito napunta. Sa kalaunan ay nakarating ito sa puntong kung saan kinailangan nina Elaine at Philip na magtulungan upang itulak ang hadlang laban sa Gale upang maiwasan ang kanilang sarili na mawala ang layo. Sa kasamaang palad, malinaw na nakikipaglaban sila sa isang pagkawala ng labanan. Ang kanyang mukha ngayon ay tumigas, si Philip ay sinenyasan na sumigaw, paano ang impyerno na ito ay malakas. Sinabi mo na ang mabangis na palad ng hangin ay mahina, tama. Bakit hindi mo subukan ang kasama ko? Nag-retort ng isang hindi pamilyar na tinig sa labas ng asol. Kahit na si Philip ay nahuli sa bantay, agad niyang alam kung sino ang gumagawa ng lahat. Gerald Crawford. Roared Philip. Kahit na ang batang lalaki ngayon ay labis na nababahala, si Darkwind, sa kabilang banda, ay lubos na nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling nakita niya na ang Black Gale, alam na niya na ito ang mabangis na pag-atake ng palad ng hangin na dati niyang itinuro kay Gerald. Sa kanilang oras na magkasama, natural lamang para sa Linden at Darkwind na makipagpalitan ng kanilang kaalaman tungkol sa martial arts kasama si Gerald. Hindi alintana, upang isipin na ginagamit ni Gerald ang kanyang martial arts upang matulungan siyang makuha ang kanyang reputasyon. Ano man ang kaso, hindi nagtagal bago ang mga ulap ay nagsimulang mag-swirling at ilang segundo, lumitaw si Gerald na wala kahit saan. Bago magreaksyon pa si Philip, napanood niya habang ang batang lalaki ay tumalon sa bagyo na may bilis ng kidlat. Ngayon gumagalaw sa bilis ng breakneck, ang palad ni Gerald ay bumangga sa itim na hadlang. Kabanata 2457. Ang sumunod ay isang kulog na ingay habang ang itim na hadlang ay nagsimulang nanginginig ng hindi mapigilan.
Sa puntong ito, si Philip ay nag-ubo na ng dugo at ang kanyang noo ay natatakpan ng mga nakaumbok na ugat. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang hadlang sa lalong madaling panahon ay kumala sa 1,000,000 piraso, na itinulak ang Philip pabalik at papunta sa lupa. Sa lahat ng mga meridian sa kanyang likuran, si Philip na ngayon ay napagtanto na ang pag-atake ni Gerald ay halos nawasak ang kanyang kaluluwa ay hindi makakatulong ngunit magulat sa pagkabigla, how posible ito? Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang angelic artifact na nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang pagtatanggol ay dapat maging perpekto. Ngayon ay napapuno ng inggit. Pagkatapos ay clenched ang Philip sa lupa habang umuusbong, ikaw, Gerald Crawford. Habang totoo na mayroon kang access sa isang artifact ng anghel, dapat mong malaman na ang mga kakayahan ng wielder ay pantay na mahalaga para sa item na tunay na lumiwanag. Katulad sa kung paano maaaring magbasa ng isang recipe, ang pagkain ay makatikim lamang ng mabuti kung nakaranas ka ng pagluluto. Sagot ni Gerald sa isang casual na tono habang nanginginig ang kanyang ulo. Kasunod nito, iniwas niya ang kanyang kamay, agad na nagiging sanhi ng mga sil na nagbubuklad na madilim na mawala. Natapos na, nagtaas ng kilay si Gerald habang tinitingnan niya si Philip habang tinatanong, 80, sino ang eksaktong ikaw? Pagkatapos muli, hulaan ko, dapat tanungin kung anong uri ka ng demonyo. Demon. Ha! Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Habang inaamin ko na underestimated ka, sa palagay mo ba ay aaminin ko ang pagkatalo tulad nito? Magkaroon ng lasa ng aking pagbuo ng kulog. Umungol ang galit na Philip bago ngumisi ng masama habang pinakawalan niya ang lahat ng mahahalagang chi sa kanyang katawan. Di nagtagal, ang isang makapal na hamog na ulap ay nagsimulang lumiligid sa. At sa pagtatapos nito, nadama ni Gerald at ng kanyang partido na sila ay dinala sa ibang sukat. Tangkilikin ang aking makapangyarihang pagbuo ng Thunderbolt, Gerald. Namumula si Philip bago tumawa ng maniacally habang ang malakas na dagindong ng kulog ay napuno ang lugar. Anong napakalawak na kapangyarihan. Stuttered Darkwind at Linden habang nakakatakot silang nagpalitan ng mga sulyap sa bawat isa. Bago pa nila masabi pa, ang langit ay nagsimulang maghiwalay na nagbubunyag ng isang kakilakilabot na makapangyarihang berdeng kulog. Habang mabilis na nagsimulang bumaba ang bolt sa kanila, inutusan ni Gerald, dodge ito. Kahit na ang trio ay pinamamahalaang upang maiwasan ang hit, maramdaman ng lahat ang nanginginig na lupa ang pangalawa ang pag-atake ay tumama sa lupa. Ang pag-unawa kung gaano mapanganib ang lugar, lahat ng tatlo sa kanila ay lumundag patungo sa kalangitan. Lamang upang mapagtanto na mayroong isang hangganan na nakapalibot sa lugar. Kapag ang mga makukulay na apoy ay nagsimulang mag-shoot patungo sa kanila mula sa itaas, ang trio ay dalubhasang dodged ang mga ito bago subukang muli ang kanilang sarili. Ngunit sa kanilang pagkabigla, ang mga bolts ng kidlat ay sabay-sabay na nagsimulang lumipad mula sa lupa din. Habang nagpapatuloy ang pag-iilaw ng pag-iilaw at apoy, kalaunan ay nadama ni Linden ang ilang mga apoy na sumabog laban sa kanyang balikat. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang banal na katawan, ang isang malaking patch ng kanyang balat ay nasunog. Ito ay higit pa sa sapat upang ibunyag na ang mga apoy ay maaaring malubhang makakasama sa kanilang lahat. Si Philip, sa kabilang banda, ay tumawa lamang ng walang pag-iingat bago umungol, mag-iisa akong lahat na buhay doon. Kasunod ng deklarasyong iyon, ang kidlat at apoy ay tila tumaas. Ngayon ay nagpanik, sabik na sumigaw si Linden, mangyaring mag-isip ng isang paraan upang masira ang Pormasion, G. Crawford. Hindi na namin mapigilan ng mas matagal. Panipi. Ang totoo, hinahanap na ni Gerald ang gate ng kapalaran ng Pormasion mula nang maaktibo ito. Ang katotohanan ay sinabihan, ang pagbuo ay walang katulad ng magic arts ng kataas-taasang mga diskarte sa makalangit na Saint Amorphous. Sa pag-iisip nito, naisip ni Gerald na ito ay marahil isang pagbuo ng demonyo. Gayunpaman, demonyo o hindi, alam ni Gerald na ang lahat ng mga Pormasion ay mahalagang nagtrabaho sa parehong paraan. Kabanata 2458. Si Gerald, para sa isa, ay pinagkadalubhasaan na ang lahat sa libro tungkol sa mga Pormasion. Sa pag-iisip nito, kahit na ang pormasyong ito ay mas komplikado at naiiba sa mga regular na Pormasion ng magsasaka, alam ni Gerald na hindi ito malalayo sa mga pangunahing prinsipyo. Sa pag-iisip nito, ipinagpatuloy lamang niya ang pagsisikap na matukoy ang Pormasion. At sa huli, nag-isip si Gerald ng isang bagay. Ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay nagsimulang kumikinang sa isang gintong ilaw. At kasunod nito, ang patuloy na pagtaas ng pag-agos ng kidlat at apoy ay tila ganap na mawala ang pangalawa ay hinawakan nila ang kanyang katawan. Nang makita iyon, sina Darkwind at Linden na sinusubukan pa rin ang kanilang pinakamahirap na yumigtad ang mga pag-atake ay hindi makakatulong ngunit makaramdam ng flabbergasted.
Si Gerald mismo ay mahinahon na ipinaliwanag, sa pamamagitan ng paggamit ng mga tampok na heograpiya ng bundok na ito ang Formasayon ay maaaring humiram ng mga puwersa mula sa langit at lupa na sa huli ay pinapayagan itong mabuo ang mga puwersa ng kosmo. Ito lamang ang dahilan kung bakit napakabilis at malakas ng pag-atake. Panipi. Kapag narinig niya iyon, hindi maiwasang makaramdam si Philip nang nagulat na naisip niya, ano ang impyerno? Pinamamahalaan ba niya upang malaman ang mga prinsipyo ng aking Formasayon? Panipi. Bagaman narinig niya ang sinabi ni Gerald, hindi maiwasang ni Lyndon, Mr. Crawford, kung maaari mong masira ang Formasayon, mangyaring gawin na ito. Hindi na natin mas mahaba. Panipi. Itigil na ang T-Rex. Kung hindi ito masisira ng aking ama, walang paraan sa impyerno na kaya ni Gerald. Retort Philip. Sa kabila ng panunuya ni Philip, sumagot lang si Gerald, ang Formasayon ay hindi masisira dahil ang pag-aral nito ay nakasalalay sa mga puwersa. Kung napansin ko lamang ito mula sa pananaw ng 5 elemento, mayroong 0 na pagkakataon na maaaring masira ang pagbuo. Panipi. Mr. Crawford, mangyaring, can it? Hindi mo ba nakikita na itinuturo sa amin ni G. Crawford ang tungkol sa pagbuo? Bigyang pansin ang kanyang mga salita. Nakasnap si Darkwind before na si Lyndon ay maaaring tapusin ang kanyang pangungusap. Si Darkwind, para sa isa, ay naranasan ito dati. Sa kanilang maikling oras na magkasama, si Gerald ay patuloy na nag-aral sa kanya tungkol sa mga pamamaraan ng paggamit ng mahahalagang chip pati na rin ang koneksyon sa pagitan ng nasabing mga pamamaraan at Formasayon. Sa pag-iisip nito, sinenyasan na ngayon si Darkwind na isipin ang tungkol sa kung anong mga Formasayon na umaasa upang maitatag at sa huli, naalala niya ang 2 sangkap. Ang una, ay puwersa. Tungkol sa pangalawa, ito ay ang mga pagbabago sa pag-aayos ng 5 elemento. Kapag ang mga elemento ay muling nabuo, magbabago ang mga puwersa, kaya bumubuo ng isang uri ng enerhiya. Kapag ang enerhiya na sinamahan ng banal na espiritu ng langit at lupa, ang isang Formasayon ay maitatag. Ang isa pang paraan ng paggamit ng enerhiya ay sa pamamagitan ng pagsasama nito sa mahalagang chi ng isang tao. Ang paggawa nito ay mapapahusay ang martial arts ng taong iyon. Sa simula, hindi naiintindihan ni Darkwind kung ano ang ibig sabihin ni Gerald sa lahat ng iyon. Gayunpaman, ngayon na siya ay nasa loob ng Formasayon at pagkatapos niyang masaksihan si Gerald gamit ang kanyang mabangis na palad ng hangin na siyang pinakamalakas na bersyon na nakita niya, natagpuan ni Darkwind ang kanyang sarili na lubos na napaliwanagan. Ang mga unang karanasan na ito ay tunay na nakasisigla. Hindi alintana, mula sa naintindihan niya ngayon, sinabi ni Gerald na hindi lamang maaaring magamit ang mga Formasayon upang manipulahin ang mga 5 elements sa kanilang paligid, ngunit maaari rin silang magamit sa 5 elemento sa katawan ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, ang mahahalagang chi ay umasa sa pagpapakilos ng 5 daloy ng meridian. Sa pag-iisip nito, kung pinagsama niya ang daloy ng 5 meridian sa kanyang katawan gamit ang kanyang pagbubuo ng buto, ang pagpapatakbo ng 2 sa loob ng kanyang katawan ay magre-resulta. Panipi tuldok-tuldok. Sa palagay ko nakuha ko na. Ipinahayag na Darkwind habang ginamit niya ang kanyang mahahalagang chi upang maisaaktibo ang kanyang pagbubuo ng buto sa loob ng kanyang katawan at tulad na, maraming mga buhawi na nabuo sa paligid niya. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang mabangis na palad ng hangin at may isang paputok na tunog, ang mga bolts ng kidlat at apoy ay ganap na napapatay. Ito ay kamangha-manghang. Bulalas ng labis na nasisiyahan na Darkwind na hindi na natatakot sa Formasayon. Matapos mabuo ang 5 elemento ng pinagsama niya ang kanyang mabangis na palad ng hangin gamit ang kanyang buto na bumubuo ng Formasayon, si Darkwind ay nagawang makabuo ng isang bagong pamamaraan ng palma na mas makapangyarihan kaysa sa kanyang dating. Si Gerald mismo ay nagbigay ng isang tumango. Naturally, ang mga magsasaka lamang na may kamangha-manghang pag-unawa sa paglilinang ay maaaring maging masters ng Domians. Tulad ng kung paano pinamamahalaang ni Ryder na makabisado ang pagbuo ng Scepter Deeper, nalaman ngayon ni Saint Darkwind kung paano humiram ng lakas. Ano man ang kaso, ngayon na ang kanyang mensahe ay natagpuan, kinuha ni Gerald ang pagkakataon na sabihin, ngayon na nauunawaan mo ang lahat ng iyon, dapat mong malaman na ang tanging paraan upang masira ang pormasyong ito ay sa pamamagitan ng pagputol ng pinagmulan nito ng Cosmo Energy. Kapag tinanggal na, titigil ang pagbuo. Panipi. Sa sinabi nito, huminga ng malalim si Gerald bago ilabas ang isang bulag na gintong ilaw mula sa kanyang katawan. Habang ang ilaw ni Gerald ay unti-unting naging sanhi ng pagkupas ng Formasayon, hindi makakatulong si Philip ngunit medama ang pagbagsak ng kanyang panga. Imposibleng. Nangungunahan ng galit na Philip habang siya ay nag-ubo ng isang bibig ng dugo tulad ng ganap na pagkupas. Kabanata 2459.
Kahit na siya ay nagagalit, ang emosyon na iyon ay mabilis na bumaling sa panik nang makita ni Philip na si Gerald ay pinched ang kanyang mga daliri ng tayback bago singilin. Ngayon nababahala sa kanyang isipan, mabilis na itinapon ni Philip ang kanyang order ng bantay sa langit. Yamang ang order ng bantay sa langit ay isang artifact pa rin ng anghel, na gawa nitong hadlangan ang pag-atake ng Sky Split ni Gerald. Bago magamit ni Gerald ang isa pang pag-atake, gayunpaman, isang nakasisilaw na ilaw na sumabog mula sa artifact, pansamantalang pagbulag sa lahat. Sa oras na sa wakas ay muling nakita nila ang kanilang paningin, sina Philip at Elaine ay wala nang makikita. Ang bastard na iyon ay mabilis na tumatakbo. Growled Darkwind na may isang huff. Kung wala siyang artifact na angelic na iyon, madali siyang patayin ni G. Crawford. Kinutya ang katulad na inis na lindan. Si Gerald, gayunpaman, ay nanatiling tahimik habang tinitigan niya ang token sa lupa na maliwanag pa rin na kumikinang. Ang panunood habang pinili ni Gerald ang token, si Darkwind na nagulat na pakiramdam ng angelic na kapangyarihan na nagmula sa token ay sinenyasan na sabihin, else na, ang order ng bantay sa langit. Sa katunayan, itinapon ito ni Philip sa akin upang hadlangan ang aking pag-atake kanina. Hindi alintana, upang isipin na ang angelic artifact na ito ay ganap na may block ang aking pag-atake sa Sky Split. Sa kabutihang palad, hindi magagamit ni Philip ang buong potensyal ng token. Kung hindi man, hindi ko na magagawang maglatag ng isang daliri sa kanya kapag ginamit ko ang iyong mabangis na palad ng hangin ng mas maaga. Ipinaliwanag ni Gerald na may nakasimangot habang siya ay patuloy na maingat na suriin ang order ng bantay sa langit. Sa kabila ng pagpasok ng kaharian ng paglilinang, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na talagang may hawak na isang tunay na angelic artifact. Nakikita ko. Ano ang kaso, mas malinaw ito kaysa sa dati na ang kalaban natin ay isang malakas. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagiging bata, si Philip ay mayroon ng access sa Avatar Lubad pati na rin ang order ng langit na guard, kapwa mga makalangit na artifact na sinasabing nawala sa oras. Iniisip mo kung gaano kataas ang paglilinang ng mastermind, ungol ng Darkwind. Isang nakasimangot. Ang mas maraming problema ay tiyak na nagluluto ng, sa pamamagitan ng paraan, kung magkano ang nalalaman mo tungkol sa order ng bantay sa langit, Darkwind. Tanong ni Gerald na hindi nakarinig ng mga talento tungkol sa artifact na ito. Well, bago iyon, dapat mong malaman na ang Avatar Rope ay unang lumitaw sa Datos Realm sa paligid ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi mabilang na Domiensk Masters ang sinabi upang labanan at mamatay para dito. Sa maliit na paglalantad na iyon, payagan akong ibahagi ang mga maalamat na talento na narinig ko tungkol sa order ng langit na guard. Mula sa narinig ng mga alingawngaw, ang taong nagtataglay ng artifact ay may kakayahang kontrolin ang parehong hangin at ulan. Ano pa, bilang isang angelic artifact ng langit at lupa, ang order ng bantay sa langit ay sinasabing kahit na may seal ang mga demonyo upang maprotektahan ang lupain. Sagot ni Darkwind. Sinabi rin sa akin ng aking Panginoon ang ilang mga tales. Sa mga sinaunang panahon na ang lupain ng mga Diyos ay nahaharap sa isang sakuna, isang Viscount ang nagtapon ng utos ng bantay sa langit sa sekular na mundo upang sugpuin ang mga kasambahay na paghihirap. Gayunpaman, sa paglipas ng oras at humupa ang mga pagdurusa sa langit, ang langit na bantay ay nag-utos na nawala, hindi na makikita sa sekular na mundo o kaharian ng paglilinang hanggang sa araw na ito. Dagdag pa ni Lindan. Kaya, mula sa kung ano ang natipon, hindi lamang maaaring makontrol ng langit na bantay na mag-order ng hangin at ulan, ngunit maaari rin itong i-seal ang mga demonyo. Ngunit bakit hindi ito malakas, kung gayon? Maaari ba talagang gawin ang lahat? Tanong ni Gerald na ang interes ay napik. Well, para sa isa, marahil ay hindi alam ni Philip kung paano maayos na gamitin ito. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ito bilang isang paraan ng pagtatanggol sa kanyang sarili, sa lahat ng mga bagay. Hindi alintana, habang totoo na dati itong makontrol ang hangin at ulan, malungkot na nawala ang pagpapaandar na iyon. Sagot ni Darkwind. Masalimuot. Mahalaga, sa mga sinaunang panahon, ang Viscounts at Zeros ay nanirahan sa kalangitan, at ginamit nila ang utos ng makalangit na bantay upang mag-order ng iba pang mga Viscounts na palayasin ang mga ulap ng ulan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga alingawngaw na ang token ay nakontrol ang hangin at umiiral ang ulan. Hindi alintana, ang kaharian ng Datos ay halos walang laman, at kung wala silang naglalabas ng maraming mga order para sa mga ulap ng ulan, kailangan nating umasa sa natural na paglipat ng cosmo-enerhiya para sa hangin at ulan upang magpatuloy na umiiral sa sekular na mundo. Alinmang paraan, kahit na ang token ay hindi makontrol ang hangin at ulan, ito ay isang bihirang at malakas na artifact na anghel na maaaring magtatak ng mga demonyo. Ipinaliwanag na Darkwind. Kaya't ang lupain ng Datos ay walang laman.
Upang isipin na napakaraming sa loob ng isang malakas na sibilisasyon ay maaaring mapawi ng misteryoso. Muttered Gerald. Alam ko, di ba? Hindi alintana, ang lahat ng natitirang mga nakaligtas sa Datos Realm ay sinasabing magdala ng mahusay na mga lihim sa kanila. At tulad ng sinabi mo dati, dinukot nila ang mga tao mula sa secular na mundo. Sagot ni Darkwind na malinaw na tumutukoy sa Sun League. Kabanata 2460. Naturally, alam ni Gerald kung sino ang pinag-uusapan niya. Pagkatapos ng lahat, sinubukan niyang subaybayan ang mga ito mula pa nang ang kanyang kasintahan ay inagaw ng mga ito. Hanggang sa mismong araw na ito, wala pa rin siyang ideya kung patay ba siya o buhay. Hindi alintana, kahit na walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari sa kaharian ng Datos, hindi may kakaila na iniwan nila ang maraming mga tagapagmana. Matapos ang unti-unting paghati sa sekular na mundo, sa huli ay nabuo nila ang kaharian ng paglilinang na alam natin ngayon, dagdag ni Lindan. Nang marinig iyon, pinaalalahanan si Gerald sa oras na hinanap niya ang libingan ng kanyang dating pagkakatawang tao. Sa oras na ito, nakakita siya ng isang pagpipinta ng isang malaking puno na bumabagsak mula sa langit, at nang hinawakan nito ang lupa, ipinahayag na ang puno ay natatakpan ng maraming mga bangkay ng mga sundalong makalangit. Maaari bang konektado ang mga bangkay na iyon sa pagkawasak ng kaharian ng Datos? Bukod dito, si Gerald ay medyo sigurado din na si Sister Indigo at ang iba pa ay mula sa kaharian ng Datos. Ang mas naisip niya tungkol dito, mas maraming mga saloobin ang lumubog. Kalaunan ay umiling-iling. Pagkatapos ay iminungkahi ni Gerald para sa tatlo na bumalik at simulang malaman kung paano gamitin ang order ng bantay sa langit. Samantala, bumalik sa Twilight Church, ang apat na mga alagad ay tinatalakay pa rin kung paano haharapin si Gerald. Gayunpaman, lahat sila ay pinalawak ang kanilang mga mata sa pagkabigla nang makita nila si Elaine na nagdadala ng isang sobrang mahina na Philip sa gusali. Flabbergasted, kalaunan ay dinala ni Master Greendrake ang kanyang sarili upang tanungin, Philip. Ano ang nangyari? Panipi. Nais ni S. Sr. na makuha si Gerald kanina, ngunit si Gerald ay masyadong malakas para sa amin. Ang senior ay nagdusa ng maraming pinsala. Bulalas ni Elaine. Ano? Sinubukan mong makuha siya. Philip, iyon ay isang parusang kamatayan. Alam mo na tinalo niya ako. Sabi ni Master Twilight sa pagkabigla. Huwag kang mag-alala, maaaring siya ay malakas ngunit hindi niya ako masaktan ng masama. Sagot ni Philip, paano ka pa rin matunat sa isang oras na tulad nito, ikaw brat? Tingnan mo lang ang iyong sarili. Malinaw sa lahat na ang iyong espiritual na kakanyahan ay labis na nasira. Retorted Master Greendrake habang hinailan niya ang mga damit ni Philip upang suriin ang kanyang dibdib. Lamang upang makita ang isang malaki, itim na bruise doon. Ito rin ay sa sandaling iyon nang hindi na mahawakan ni Philip na hindi na mahawakan ang sakit ng isang bibig ng purplish na asul na dugo. Ang panunood habang ang nagulat na si Elaine ay mabilis na nag-recoil, mabilis na nag-utos si Master Sevenom, mabilis. Kailangan nating pretuhin ang Philip, panganay na senior. Panipi. Huwag mo siyang hawakan. Tiniyak ni Gerald na masira ang lahat ng kanyang mga meridian, kaya kung hindi tayo mag-ingat, maaari niyang masira ang kanyang espiritual na kakanyahan. Sa katunayan, maaari pa siyang mamatay sa lugar. Retorted Master Greendrake habang pinupukaw niya ang kanyang mga browser. Panipi tuldok-tuldok. Ayokong mamatay, ama. Inaasahan kong siya ay maging malakas. Whimpered ang maputlang mukha Philip na hindi na maaaring mapanatili ang kanyang cool na facade. Nanginginig ang kanyang ulo, pagkatapos ay inutusan ni Master Greendrake, dalhin mo ako ng isang mahalagang pag-reclaim ng pellet. Tulad ng Master Twilight ay malapit nang pakainin si Philip ang pellet, ang rebulto ng bato na nabuo sa loob ng simbahan ay umungol, pakainin mo siya na kung nais mo siyang mamatay ng mas mabilis. Nang marinig iyon, ang lahat ng apat na nagulat na mga alagad ay mabilis na nasnak mula rito bago magalang na idineklara, Master. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.